Humampas ang malamig na martilyo ng hukom, ang tunog nito'y parang isang patalim na tumapos sa halos isang dekada naming pagsasama. Kami ni Mateo, ang lalaking dati buong mundo ko, ang dahilan ng aking pag-iral, ngayon nagtitinginan na may nakakakilabot na kawalan ng emosyon, estranghero sa isa't isa na parang nagkasalubong lang sa daan. Walang ni isang patak ng luha, walang masakit na paninisi. Naghiwalay kami sa isang nakapangingilabot na kapayapaan. Isang kapayapaan na bunga ng maraming taon ng pagod at pagkasawa, ng masakit na pagtanggap na hindi na magkatugma ang aming mga puso, at ang aming mga landas ay tuluyan ng naghiwalay. Lahat ng papeles ay kumpleto na. Naway magkaroon kayo ng magandang bagong simula. Ang boses ng clerk ng korte ang pumutol sa malalim kong pag-isip. Dahan-dahan akong tumango, bumulong ng pasasalamat na walang kaluluwa. Unang tumayo si Mateo, inayos ang kanyang mamahaling kurbata, at lumingon sa akin. Ang boses niya ay kasing init pa rin ang dati, ngunit may hindi nakikitang agwat sa pagitan namin. Ang mga ari-arian ay ipinalipat ko na sa abogado sa iyong account. 300 milyong piso, walang kulang ni isang sentimo. Ang villa sa Batangas ay naipangalan na rin sa iyo, bilang kabayaran sa mga taon na inilaan mo sa akin. Tumingala ako sa kanya, ang lalaking ito, kahit patay na ang pag-ibig, may natitira pa ring utang na loob. Siya ay isang matagumpay na negosyante, at ang pagiging patas ay nasa dugo na niya. Hindi ako humingi, ngunit kusa niyang ibinigay sa akin ang isang bahagi ng aming pinagsamang yaman. Alam ko, kumpara sa kanyang imperyo, ito'y parang isang patak lang sa karagatan. Ngunit para sa isang babaeng kalalabas lang sa isang kasal, ito'y isang malaking kayamanan, isang kasiguruhan para sa hinaharap. Salamat, sagot ko, ang boses ko'y paos na hindi ko na halos makilala. Sana mahanap mo rin ang tunay na kaligayahan. Bahagya siyang tumango at tumalikod, ang kanyang likod ay tuwid, malungkot at malayo. Naiwan akong mag-isa sa walang laman na korte, nilalamon ng kawalan. 300 milyong piso. Mabibili ng pera ang lahat ng luho, ngunit hindi ang nawalang panahon, at lalong hindi ang isang pusong nanlamig na at naging abo. Pag-alis sa korte, hindi ako bumalik sa aming penthouse na may tanawin ng buong Cebu City. Dati itong tahanan, ngunit ngayoy isa na lang malamig na espasyo, isang gintong haula na puno ng masasakit na alaala. Nagpasya akong umalis ng Cebu. 10 taon ng pakikipagsapalaran sa magulong lungsod na ito ay sapat na. Hinahanap ko ang isang payapang buhay, simple hanggang sa sukdulan. Gusto kong umuwi sa probinsya, sa aking pamilya, kung nasaan si nanay at ang aking kapatid na lalaki. Gusto kong mamuhay bilang isang mayamang dalaga, malaya, walang alalahanin. Ngunit isang ideya ang biglang pumasok sa isip ko, isang ideyang tuso at mapait. Ang aking ina, ang aking stepfather, at ang pamilya ng aking kapatid ay nakatira sa villa sa isang bagong subdibisyon sa Batangas, ang mismong bahay na kalilipat lang ni Mateo sa pangalan ko. Noon pa man, ako ang laging ipinagmamalaki, ang mukha ng buong pamilya, ang matagumpay at mayamang ate, ang matatag na sandalan para kay nanay at sa aking kapatid. Sa bawat pag-uwi ko, dala ko ang mga mamahaling regalo, pera na ibinibigay ko ng walang panghihinayang. Mahal nila ako, nirerespeto nila ako. Ngunit sa pagmamahal na yon, gaano karami ang totoo, at gaano karami ang dahil lang sa pagiging asawa ng isang mayaman ko. Gusto kong subukan, kahit isang beses lang. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si nanay. Ang boses niya sa kabilang linya ay malambing pa rin gaya ng dati. Isabel, anak? Ayos lang ba ang trabaho mo, mahal? Huminga ako ng malalim, pilit na pinipigilan ang konsensyang bumabagabag sa akin, at sinimulan ang dramang ako mismo ang gumawa. Pinilit kong gawing nanginginig at garalgal ang aking boses. Nay, ako. Hiwalay na po kami. Ian, sigaw ni nanay, basag ang boses sa pagkabigla. Paano nangyari yon? Hindi ba maganda ang trato sa iyo ni Mateo? Ang kapal ng... Hindi po, nay, putol ko, ang boses ko'y puno ng hinanakit. Dahil sa akin. Hindi ako magkaanak. Hindi matanggap ng pamilya niya. Pinalayas niya ako. Wala akong nadala kahit ano, nay. Biglang tumahimik ang kabilang linya, isang nakakatakot na katahimikan. Naiisip ko ang gulat na mukha ni nanay. Makalipas ang ilang segundo, nagsalita siya ng pautal-utal, ang boses niya ay hindi na nag-aalala kundi puno ng pagkalito at hindi makapaniwala. Wala. Wala kang nadala? Wala siyang ibinigay sa iyo ni isang kusing. Ang walang utang na loob na yon. Anak, bakit ka nagkakaganyan?
Ang boses ni nanay ay parang nakikiramay, ngunit may naririnig akong kalkulasyon sa likod nito. Kinagat ko ang aking labi at ipinagpatuloy ang aking pag-arte. Pagod na po ako, Nay. Gusto ko sanang umuwi muna dyan. Nakapag-book na ako ng flight mamayang hapon. CJ, umuwi ka. Laging bukas ang bahay para sayo, sagot ni nanay, ngunit nabawasan na ang init sa kanyang boses. Natapos ang tawag sa isang kakaibang pagkailang. Nakaupo ako sa kotse, pinapanood ang mga taong nagmamadali sa labas. Ang kasinungalingan ay nailabas na. Isang malupit na sugal sa pagmamahal ng pamilya. Hindi ko alam kung ano ang aking matatanggap. Pagmamahal na walang kondisyon o isang masakit na katotohanan. Ngunit anuman ang resulta, kailangan kong harapin ito. Sabi ko sa sarili ko, ito na ang huling beses na hahayaan kong masubok ang aking puso. Pagkatapos nito, magsisimula ako ng isang bagong buhay, isang buhay para lamang sa aking sarili. Bago pumunta sa airport, dumaan ako sa isang mamahaling mall. Bumili ako ng maraming regalo, mas mahal pa kaysa sa mga dati kong ibinigay. Para kay nanay, isang limited edition na designer handbag. Para sa aking stepfather, isang bote ng primera klaseng alak. At para sa aking hipag na si Sofia, na nagdadalang tao sa unang apo ng pamilya. Pinili ko ang isang kwintas na gawa sa purong ginto na may maselang ukit, nagkakahalaga ng eksaktong 400,000 piso, kasama ang ilang kahon ng mamahaling supplements para sa buntis na nagkakahalaga ng libo-libo. Gusto kong makita, kapag naibigay ko na ang mga regalong ito, at kasunod nito ang balitang wala na akong pera, kung gaano kabilis magbabago ang kanilang pakikitungo. Ang puso ng tao, ang pinakamahirap hulaan sa lahat. Huminto ang taxi sa harap ng isang malaking villa na may istilong Europeo na nakatayo sa isang bagong subdivision sa probinsya. Ito ang bahay ko. O mas tamang sabihin, ang bahay na nakapangalan sa akin, kung saan pumayag akong patirahin ang aking ina, stepfather, at pamilya ng aking kapatid sa loob ng ilang taon. Pagtingin ko sa pamilyar na bakal na tarangkahan, isang komplikadong damdamin ang bumalot sa akin. Dito ako ipinanganak, ngunit ito rin ang entablado kung saan ko gaganapin ang pinakamalaking drama ng aking buhay. Paghila ko pa lang ng maleta sa loob, dali-daling tumakbo si nanay. Niyakap niya ako ng mahigpit, tinatapik ang aking likod, ang boses niya ay puno ng awa. Anak ko, bakit ang payat-payat mo? Kawawa ka naman. Halika, dito ka na sa nanay, walang sinumang mang-aapi sayo. Isinubsob ko ang aking ulo sa balikat ni nanay, nilalanghap ang pamilyar niyang amoy. Sa isang iglap, halos maiyak ako at sabihin ang buong katotohanan. Ngunit ang imahe ng malamig na korte at ang sarili kong kasinungalingan ang pumigil sa akin. Kailangan kong ituloy ang dramang ito. Lumabas din ang aking stepfather, si Mang Rodrigo, na may alanganing mukha. Mabutit umuwi ka, anak. Sabi nga nila, ang babae ay sumusunod sa asawa, pero kung magkahiwalay, laging may magulang na babalikan. Walang dapat ikahiya. Ang mga salita ni Mang Rodrigo ay parang aliw, ngunit may mali akong naramdaman. Ito'y parang pagtanggap sa kapalaran, kaysa sa isang tapat na pag-alo. Ang kapatid kong si Paolo at ang asawa niyang si Sofia ay nakasilip sa pinto. Nakita ako ni Paolo at pilit nang ngumiti. Ate, nakauwi ka na pala. Iba si Sofia. Nagningning ang kanyang mga mata nang makita ang mga dala kong paper bags ng mga mamahaling brand. Agad siyang lumapit, kinuha ang mga bitbit ko, ang boses niya ay sintamis ng pulot. Nako, Ate Isabel, nandito na pala kayo. Napagod po ba kayo sa bayahe? Nagluto po kami ni nanay ng maraming masasarap na pagkain para sa inyo. Pasok po kayo at magpahinga. Ngumiti ako, isang ngiting inensayo. Hindi ako pagod. May konti akong pasalubong para sa inyo. Sinimulan kong buksan ang mga regalo, ang handbag para kay nanay, ang alak para sa aking stepfather. Lahat sila ay tuwang-tuwa. Sa huli, kinuha ko ang isang mamahaling pulang kahon at binuksan sa harap ni Sofia. Ang malaking kwintas na purong ginto, na may maselang ukit, ay nakalatag sa pelus, kumikinang sa ilalim ng ilaw. Nanlaki ang mga mata ni Sofia, halos huminto ang kanyang paghinga. Pautal-utal siyang nagsalita, Ate. Ito. Para sa akin po. Para sa iyo at sa pamangkin ko. Ngumiti ako, dahan-dahang kinuha ang kwintas at isinuot sa leg ni Sofia. Medyo yumuko ang leg ni Sofia dahil sa bigat ng ginto, ngunit ang mukha niya ay nagniningning na parang nanalo sa loto.
Tumakbo siya agad sa kwarto para manalamin, tapos bumalik, laging hinihipo ang kwintas, at hindi tumitigil sa pasasalamat. Salamat po, Ate Isabel. Kayo po talaga ang pinakamabait na ate sa buong mundo. Nahihirapan po ako sa pagbubuntis ko, pero dahil dito sa bigay niyo, parang lumakas po ako. Tinignan ni nanay ang kwintas sa liig ng kanyang manugang, ang mga mata niya'y may halong kasiyahan at pagmamalaki. Mahal na mahal talaga ni Isabel ang mga kapatid niya. Bata pa lang, ganyan na yan. Inihain ang hapunan, masagana at puno ng mga paborito kong pagkain. Mukhang masaya at maayos ang pamilya. Lahat sila ay naglalagay ng pagkain sa aking plato, nagtatanong tungkol sa kung ano-anong bagay, ngunit walang sinumang bumabanggit sa aking diborsyo. Siguro hinihintay nilang ako mismo ang magsalita, at hindi ko sila pinaghintay ng matagal. Nang patapos na ang pagkain, ibinaba ko ang aking kubyertos, tumikhim, na may malungkot na mukha. Agad na tumahimik ang buong mesa, lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Naitay, mga kapatid, simula ko, garalgal ang boses. Tulad ng sinabi ko kay nanay sa telepono, kami ni Mateo. Opisyal ng hiwalay. Naging mabigat ang hangin. Agad na hinawakan ni nanay ang aking kamay. Hayaan mo na, anak. Ganyan talaga ang tadhana. Kung hindi kayo para sa isa't isa, wala tayong magagawa. Huwag ka nang malungkot. Umiling ako, nagsimulang mamuo ang luha sa aking mga mata. Ito na ang pagkakataon para ilabas ang aking alas. Pero ang gusto kong sabihin ay, kinuha lahat ng pamilya niya. Umalis ako. Na walang dala kahit ano. Klang. Nahulog ang kubyertos ni Paolo sa mesa, lumikha ng isang matinis na tunog sa nakabibinging katahimikan. Nanigas ang masayang mukha ni Sofia, nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya namalayang hinawakan niya ang gintong kwintas sa kanyang leg. Tumikim ang aking stepfather, ang tingin niya sa akin ay puno ng pagsisiyasat. Sinanay lang ang nanatiling kalmado, ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang hindi maitagong pagkadismaya. Paano? Paano nangyari yon? Si Paolo ang unang nagsalita, ang boses niya ay may halong panghuhusga at hindi makapaniwala. Ang yaman-yaman ng asawa mo. Bakit ka pumayag na palayasin ng walang dala? Ang tanga mo naman, ate. Yumuko ako, nanginginig ang mga balikat na parang umiiyak. Anong magagawa ko? Lahat ng papeles ay nakapangalan sa kanya. Ayoko na ring makipag-agawan. Pagod na ako. Biglang nagsalita si Sofia, ang boses niya ay hindi na matamis kundi maasim at puno ng pangungutya. Kung ganoon, tanga ka nga. Ang lamang ng babae ay nasa asawa. May asawa kang mayaman tapos nauwi ka sa wala. Sayang ang 10 taon. Ang mga salita ni Sofia ay parang patalim na tumusok sa puso ko. Tumingala ako at tiningnan siya ng diretsyo sa mata. Wala akong nakitang simpatsya, kundi kalkulasyon at paghamak. Ang mainit na pagsalubong kanina, dahil lang sa isang pangungusap ko, ay naging isang paglilitis sa aking kabiguan. Nagsisimula pa lang ang dula, pero ramdam ko na ang sakit sa aking puso. Pagkatapos ng maasim na komento ni Sofia, naging mabigat at hindi komportable ang hangin sa hapagkainan. Sinubukan ni nanay na ayusin ang sitwasyon, pero mas lalo lang akong nasaktan sa mga sinabi niya. Sofia, wag mo namang pagsalitaan ng ganyan ang ate mo. Dumaan siya sa isang mahirap na sitwasyon, dapat bilang pamilya, suportahan natin siya. Lumingon siya sa akin at hinaplos ako. Huwag mo nang intindihin ang kapatid mo. Buntis kasi kaya pabago-bago ang isip. Sige na, kumain ka na ulit. Lalamig na ang pagkain. Ang mga salita niya ay parang pinagtatanggol ako, pero hindi niya pinagalitan ng husto ang kanyang manugang. Pinalampas niya lang ito na parang ang kabastusan ni Sofia ay isang bagay na dapat intindihin. Ang aking stepfather naman ay tahimik lang na uminom ng alak, nakatingin sa labas ng bintana, na para bang walang kinalaman sa kanya ang kwento ko. Si Paolo lang, ang kapatid ko, ang patuloy na nagpakita ng kanyang pagkadismaya. Huminga siya ng malalim, ang boses niya ay puno ng paningisi. Hindi talaga ako makapaniwala. Akala ko, ate, ang sarap ng buhay mo sa Cebu, hindi na ubusan ng pera. Hindi ko akalain. Ano nang plano mo ngayon? Hindi naman pwedeng tumambay ka na lang dito sa bahay, di ba? Natigilan ako. Tumambay dito sa bahay. Bahay ko ito. Pinatira ko sila ng walang bayad. Pero ngayon, sa pananalita ng kapatid ko, ako ay naging isang palamunin, isang pabigat.
Pinigilan ko ang galit na namumuo sa aking dibdib, na natiling mahina ang aking boses. Hindi. Hindi ko pa alam. Siguro dito muna ako pansamantala, kapag nakaayos na ako, saka ako mag-isip. Pagkarinig nito, sumingit agad si Sofia, ang boses niya ay puno ng kalkulasyon. Okay lang naman na dito ka muna, ate. Pero kahit malaki ang bahay na to, pag nanganak na ako, kakailanganin din namin ng sariling espasyo para sa baby. At saka, ang mahal na ng bilihin ngayon, hirap din kaming pagkasyahin ang sahod ni Paolo. Huminto siya sandali, sinuri ako mula ulo hanggang paa, at binitiwan ang isang pangungusap na hindi ko mapaniwalaan. Ganito na lang, ate, kung saang kwarto ka tutuloy, bayaran mo na lang sa amin. Pamilya naman tayo, kaya murang-mura lang. Ang kuryente, tubig at pagkain, hiwalay nating pag-usapan. Okay lang ba sa'yo yon, ate? Nanigas ang buong katawan ko. Magbayad ng renta. Sa sarili kong bahay. Tiningnan ko si Sofia, pagkatapos ay si nanay at ang aking stepfather. Naghintay ako ng reaksyon ng pagtatanggol. Pero wala. Yumuko lang si nanay, pinaglalaruan ng chopsticks sa kanyang walang lamang mangkok. Ang stepfather ko ay nanatiling walang pakialam. Si Paolo naman ay tumango-tango, sumasang-ayon sa kanyang asawa. May punto naman si Sofia, ate. Mahirap ang buhay ngayon, mas maganda kung malinaw ang usapan sa pera para walang samaan ng loob sa huli. Isipin mo na lang na tinutulungan mo kami. Ang kanilang kakapalan ng mukha ay nagpatanggal ng sakit na nararamdaman ko, napalitan ito ng isang nakakakilabot na pandidiri. Ang kwintas na purong ginto na nagkakahalaga ng 400,000 piso ay nakasabit pa rin sa leeg ni Sofia, ang kinang nito ay tila tinatawanan ang aking katangahan. Binigyan ko siya ng isang maliit na kayamanan, pero ngayon, kinukwentahan niya ako sa bawat sentimo ng upa. Huminga ako ng malalim, pilit pinipigilan ang boses ko na mabasag sa galit. Sige, magkano ang gusto ninyo? Nagkatinginan si Sofia at Paolo, nagningning ang kanilang mga mata. Agad na nagsalita si Sofia, ang kwarto mo sa second floor, maluwag, may balcony, maganda ang view. Sisingilin kita ng mura lang. 1,000,000 piso kada buwan. Hiwalay pa ang kuryente at tubig. Payag ka ba? 1,000,000 piso. Isang nakakatawang halaga, pero hindi ako tumawad. Tumango ako. Isang pagod na pagtango. CJ. 1,000,000, bukas ko ibibigay. Pagkasabi niyon, tumayo ako. Busog na ako. Akyat na ako sa kwarto para magpahinga. Medyo pagod ako. Hindi ko na hinintay ang kanilang sagot, mabilis akong umakyat sa hagdan. Natatakot ako na kung mananatili pa ako ng isang segundo, baka hindi ko mapigilan at ihampas ko ang titulo ng bahay sa kanilang mga mukha. Pagpasok sa malaking master's bedroom sa ikalawang palapag, ang kwartong dapat ay sa akin, isinara ko ng malakas ang pinto at nilock. Nanginginig ang buong katawan ko. Napaupo ako sa gilid ng kama at bumuhos ang mga luha. Hindi ako umiiyak dahil sa pera. Umiiyak ako dahil ang pagmamahal ng pamilya ay nilamon na ng kasakiman sa isang nakakatakot na paraan. Inakala ko na kapag nagsinungaling akong wala akong pera, mag-aalala sila, mamahalin nila ako, at magiging sandalan ko. Pero hindi, nakita lang nila ako bilang isang pabigat, isang bigong nakakahiya. Handa nila akong pigain, kahit na nasa pinakamiserable akong kalagayan. Narinig ko ang tawanan mula sa ibaba, ang boses ni Sofia at Paolo na may pinag-uusapan, puno ng saya. Siguro masaya sila dahil magkakaroon sila ng biglaang kita mula sa sarili nilang kapatid. Pinunasan ko ang aking mga luha, ang aking tingin ay naging malamig at determinado. Ang dramang ito, kailangan kong tapusin. Gusto kong makita kung gaano pa kasama ang kaya nilang ipakita. At kapag bumagsak na ang telon, ang magbabayad ay tiyak na hindi ako. Ang gabi, tahimik na bumalot sa buong villa. Ang masayang tawanan ni Paolo at Sofia sa ibaba ay matagal nang tumigil, tanging ang huni ng mga kuliglig sa hardin at ang ritmikong tik-tak ng orasan sa pasilyo ang naririnig. Nag-iisa ako sa dilim ng master's bedroom. Ang kwartong ilang oras lang ang nakalipas ay pinresyuhan ng aking hipag ng 1,000,000 piso kada buwan. Ang aking mga luha ay natuyo na, ang unang sakit ay humupa, pinalitan ng isang pakiramdam ng kawalan at isang malamig, nakakatakot na pag-iisip. Pinagmasdan ko ang paligid ng kwarto. Ang mahogany vanity table, ang malaking royal style na kama, ang malambot na Persian carpet sa sahig.
Lahat ng ito ay personal naming pinili ni Mateo sa isang business trip sa ibang bansa. Ang villa na ito ay isa sa aming mga investment. Sabi ni Mateo, ang lupa sa probinsya ay patuloy na tumataas ang halaga. Bumili tayo ng isa para parehong nakatabi ang pera at may lugar kang mauwian na malapit sa iyong mga magulang. Noong mga panahong iyon, labis akong naantig sa kanyang pagiging maalalahanin. 2 taon na ang nakalilipas, nang matapos ang interior ng bahay, tumawag si nanay, umiiyak. Nagreklamo siya na ang lumang bahay ng pamilya ay sira na at masikip, at si Paolo ay nasa edad na para mag-asawa. Sabi niya, anak, tingnan mo, sa ganitong kalagayan ng bahay, sino ang magpapapakasal ng anak nila sa kanya? Maawa ka sa akin, sa kapatid mo. Pwede bang sa bago mong villa muna kami tumira? Para naman may maipagmamalaki siya sa pamilya ng mapapangasawa niya. Kapag kumita na si Paolo at may pera na para bumili ng sariling bahay, aalis din kami kaagad. Nang marinig ko yon, paano ako tatanggi? Naawa ako sa aking ina na buong buhay na naghirap at sa aking kapatid. Inisip ko lang na sayang naman kung walang titira sa bahay, kaya bakit hindi na lang ang pamilya ko? Pumayag ako agad ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko akalain na ang pagpayag ko ang simula ng isang mas malaking kasinungalingan. Nang iharap ni Paolo si Sofia sa amin, nandoon din ako. Ipinagmalaki ng aking ina at stepfather sa pamilya ng babae na ito ang bunga ng kanilang pinaghirapan buong buhay para sa kanilang bunsong anak. Si Paolo naman ay taas noo, nagpapanggap na isang matagumpay na binata. Nakatayo ako roon, nakikinig sa mga walang kahihiyang kasinungalingan, at hindi ako komportable, pero pinalampas ko na lang. Inaliw ko ang sarili ko na tinutulungan ko lang naman ang aking kapatid na maging masaya, isang maliit na kasinungalingan na hindi makakasakit. Ngunit ang tulong ko ay hindi nagtapos doon. Para maging kumpleto ang pagpapanggap ng aking kapatid, para mayangat ang kanyang estado sa mata ng pamilya ng kanyang asawa, lihim akong nag-transfer sa kanya ng 1,000,000 piso. Sabi ko sa kanya, ito ang pera na bigay ko sa iyo para sa iyong puhunan at sa kasal. Gamitin mo ito para alagaan ang asawa mo, para hindi tayo maliitin ng ibang tao. 1,000,000 piso, isang malaking halaga. Ngunit noon, hindi ako nang hinayang. Ang nasa isip ko lang ay kung paano magiging masaya ang aking kapatid at maipagmamalaki ang aking ina. Nagbigay ako ng walang hinihintay na kapalit, hindi kailanman inisip na singilin ito. Ngayon, paano nila ako tinatrato? Nakatira sila sa bahay ko, isang bahay na nakuha dahil sa aking kabutihang loob at pananahimik sa kanilang kasinungalingan. Ang aking kapatid ay nakapag-asawa dahil sa pera ko. Ang aking hipag ay may suot na kwintas na ginto na nagkakahalaga ng 400,000 piso na galing sa akin. At naglakas loob silang singilin ako ng renta. Ano ang tingin nila sa akin? Isang gatasan na kapag wala nang maibigay ay handa ng katayin. Habang iniisip ko ito, natatawa ako sa sarili kong katangahan. Ang pamilyang laging kong pinahahalagahan. Sa kanilang mga mata, isa lang pala akong kasangkapan para pagsamantalahan. Hindi nila ako mahal. Mahal nila ang pagiging asawa ng mayaman at ang mga material na benepisyo na dala ko. Nang mawala ang etiketang iyon, nang bumalik ako na walang dala, agad na lumabas ang kanilang tunay na kulay, pangit at lantad. Tumayo ako, lumabas sa balkonahe, at huminga ng malalim sa malamig na hangin ng gabi. Ang pilak na liwanag ng buwan ay bumalot sa tahimik na hardin. Nagkamali ako. Ang pinakamalaki kong pagkakamali ay hindi ang pagpapakasal, kundi ang sobrang pagtitiwala sa tinatawag na pamilya. Niloko ko ang aking sarili na mahal nila ako ng walang kondisyon. Pero okay lang, ang dramang ito na sinimulan ko ay ako rin ang magtatapos. Hindi ako iyak, hindi ako magmamakaawa. Gagamitin ko ang mismong kahirapan na ito para hubaran ang kanilang mga maskara. Gusto kong makita, kapag wala na silang mapapala sa akin, kung hanggang saan aabot ang kanilang kasakiman at kalupitan. Isang malamig ngunit determinadong pakiramdam ang bumalot sa akin. Ang larong ito ay magiging mas interesante pa. Kinabukasan, maaga akong nagising. Ang pagod mula sa isang gabing walang tulog ay naroon pa rin, ngunit ang aking isip ay mas malinaw at mas malamig kaysa dati. Pumili ako ng simpleng damit, naglagay ng light makeup para takpan ang maitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata, at bumaba. Ang hangin sa sala ay mabigat. Si Sofia ay nakaupo sa sofa, kumakain ng ubas habang nanonood ng AC. Nang makita niya akong bumaba, sinulyapan niya lang ako at ibinalik ang tingin sa screen na para bang hindi ako umiiral.
Si Paulo ay maagang umalis para sa trabaho. Ang aking ina ay abala sa kusina at nang makita ako ay pilit nang umiti. Gising ka na pala, anak. Halika, mag-almusal ka. Tahimik akong umupo sa mesa. Ang almusal ay tinapay at itlog lang, malayong malayo sa masaganang hapunan kagabi. Hindi ko ito pinansin, dahan-dahang kinain ang aking parte. Ang katahimikan ay bumalot hanggang sa biglang nagsalita si Sofia, ang boses niya ay para sa kanyang ina, ngunit ang tingin niya ay sa akin. Nay, paalalahanan niyo po si Paulo na umuwi ng maaga mamaya, ha? Mamayang gabi, manunood kami ng kuna para sa baby. Ang gaganda po ng mga imported na kuna, Nay, pero medyo mahal, siguro mga ilang libong piso. Ang gastos pala talagang magkaanak. Alam kong sinasadya niyang iparinig sa akin. Nanatili akong tahimik, nagpatuloy sa pagkain. Ang aking pananahimik ay tila ikinainis ni Sofia. Tumikim siya at nagpatuloy. Ate Isabel, tungkol po pala sa bayad sa upa na sinabi ko kahapon, ano na po ang plano ninyo? Pwede niyo pong ibigay muna sa akin ang 3 buwang deposito para makagalaw-galaw na rin kami. Ibinaba ko ang aking tinidor, tumingala at tiningnan si Sofia ng diretsyo sa mata at bahagyang ngumiti. Sige, pagkatapos kong mag-almusal, akyat ako sa kwarto para kunin ang pera at ibigay sayo. Ang kalmado kong kilos ay tila ikinagulat ni Sofia. Sumagot siya ng iya at hindi na nagsalita pa, nagpatuloy sa panonood ng AC. Pagkatapos mag-almusal, nang akmang tatayo ako para umakyat, tinawag ako ni nanay. Isabel, sandali, may sasabihin kami ng tatay mo. Ang aking stepfather, si Mang Rodrigo, na kanina pa nagbabasa ng dyaryo, ay itiniklop ito at inilagay sa mesa. Inayos niya ang kanyang salamin at tiningnan ako ng seryoso. Dinala ako ni nanay sa set ng upuan sa likod bahay, kung saan namumukadkad ang mga bougainvillea. Umupo ka muna, anak, nagsimula si nanay, ang boses niya ay mahina at puno ng pag-aalangan. Alam kong nalulungkot ka sa nangyari kahapon, pero sana maintindihan mo rin ang sitwasyon ni na Paulo. Nanatili akong tahimik, nakakrus ang mga braso, naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Nakikita mo naman, nagpatuloy si nanay, ang boses niya ay puno ng pag-unawa. Buntis si Sofia, nag-iba ang ugali niya, laging nag-isip at nag-aalala. Si Paulo naman ay pressured, siya lang ang bumubuhay sa pamilya, sa asawa at sa paparating nilang anak. Bata pa sila, minsan hindi na nila iniisip ang sinasabi nila. Ikaw ang ate, mas matanda ka, huwag mo na silang patulan. Halos matawa ako. Ito na naman ang kantang, bata pa sila, ikaw ang ate kaya dapat kang magparaya. Ang kantang naririnig ko mula pagkabata. Sa tuwing nag-aaway kami ni Paulo, sumasabat din ang aking stepfather, na parang isang taong maraming karanasan. Tama ang nanay mo. Iisang pamilya lang tayo, kung may problema, dapat pag-usapan ng pribado. Tungkol sa pera, may punto naman ang sinabi ni na Paulo. Mahirap ang buhay ngayon, mas maganda kung malinaw ang usapan sa pera para walang samaan ng loob sa huli. Isipin mo na lang na tinutulungan mo sila. Tinutulungan sila. Ibinigay ko sa kanila ang isang buong bahay, 1,000,000 piso, at hindi mabilang na mamahaling regalo. Hindi pa ba sapat yon? Ngayon gusto nilang magbayad ako ng renta sa sarili kong ari-arian at tawagin itong tulong. Ang pagkadismaya ko ay umabot na sa sukdulan. Tiningnan ko si nanay, ang babaeng nagsilang sa akin. Inaasahan kong papanig siya sa akin, na pagagalitan niya sina Paulo dahil sa kanilang kawalang hiyaan at kawalan ng utang na loob. Ngunit hindi, sinubukan lang nilang pakalmahin ang sitwasyon. Hindi nila nilutas ang problema, gusto lang nilang magkaroon ng kapayapaan, at ako ang kailangang magsakripisyo para sa peking kapayapaan na yon. Ang kanilang kahinaan at pagiging sunod-sunuran ay mas nakakatakot pa kaysa sa kakapalan ng mukha ni na Sofia at Paulo. Ipinapakita nito na sa kaibuturan ng kanilang puso, sang-ayon din sila dito. Hindi na po ninyo kailangang magsalita, nagsalita ako, ang boses ko ay kalmado. Naiintindihan ko na po ang lahat. Tiningnan ako ni nanay at ng aking stepfather, tila nagulat sa aking kahinahunan. Siguro inakala nilang iyak ako, magagalit at makikipagtalo. Ako po ang ate, hindi ko sila papatulan, nagpatuloy ako, isang maputlang ngiti ang sumilay sa aking labi. Ang upa ay babayaran ko ng buo, walang kulang ni 1 sentimo. Huwag na po kayong mag-alala. Pagkasabi niyon, tumayo ako, hindi na sila tiningnan pa, at tumalikod papasok ng bahay. Ang kanilang mahinang pagtatanggol ay pumatay sa huling sinag ng pag-asa ko sa pamilya.
Narealize ko ang isang masakit na katotohanan, sa bahay na ito, ako ay nag-iisa. At kapag wala nang mawawala sa isang tao, nagiging mas malakas siya kaysa dati. Pagkatapos ng walang kwentang pag-uusap namin ni nanay at ng aking stepfather, bumalik ako sa itaas. Kailangan kong kunin ang pera para bayaran ang katawa-tawang palabas ng aking hipag. Sa maletang dinala ko, bukod sa mga damit at ilang personal na gamit, naglagay ako ng isang malaking halaga ng cash para sa mga hindi inaasahang pangangailangan. Inaasahan ko na ang maraming bagay pero hindi ko akalain na ganito kabilis at lantaran ang lahat. Lumakad ako patungo sa master's bedroom, ang kwartong tinulugan ko kagabi. Ngunit nang akmang hahawakan ko na ang doorknob, napansin kong nakalock ito mula sa loob. Nagtaka ako at kumatok ng marahan. Tok, tok. Ilang segundo ang lumipas, bahagyang bumukas ang pinto, at sumilip si Sofia, ang mukha niya ay halatang inis nang makita ako. Nakasuot siya ng silk na pantulog, medyo magulo ang buhok. Ate Isabel, may kailangan po kayo. Sumilip ako sa loob. Ang mga gamit ko, ang maleta, ang handbag. Wala na sa dati nilang pwesto. Sa halip, ang mga damit ni na Paolo at Sofia ay nakakalat sa upuan. Ang mga makeup niya ay nakakalat sa aking vanity table. Ang kwarto ko ay naging teritoryo na nila sa loob lamang ng isang gabi. Kukunin ko lang ang ilang gamit, sabi ko, pilit pinapanatili ang kalmadong boses. Nagkibit balikat si Sofia, binuksan ang pinto ng mas malaki, pero wala siyang balak na papasukin ako. Ang mga gamit niyo po, inilipat na ni nanay sa kabilang kwarto. Yung guest room sa dulo ng pasilyo. Doon niyo na lang po hanapin. Ang kanyang pagwawalang bahala ay parang isang sampal sa aking mukha. Hindi lang nila inagaw ang kwarto ko, pinakialaman din nila ang mga gamit ko at inilipat ng hindi man lang nagpapaalam. Hindi na ito kapabayaan, ito ay isang lantarang insulto at pag-angkin. Bakit kayo lumipat sa kwartong ito? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Sumimangot si Sofia, hindi na malayang hinawakan ang kanyang tiyan, na para bang siya ang pinakaimportante sa bahay. Malapit na akong manganak, kailangan ko ng maluwag at maaliwalas na kwarto, na may sariling banyo para convenient. Sabi ni Paolo, ito ang pinakamalaking kwarto sa bahay, bagay sa aming mag-asawa. Mag-isa ka lang naman, ate, okay lang naman siguro sa mas maliit na kwarto. Pamilya naman tayo, wag na tayong magbilangan. Ito na naman ang kantang I-Pamilya Tayo, ang perpektong dahilan para sa lahat ng pang-aagaw at kasakiman. Ayoko nang makipagtalo pa sa kanya. Mababawasan lang ang halaga ko. Tumango na lang ako. Isang malamig na pagtango at tumalikod ako patungo sa kwarto sa dulo ng pasilyo. Ang guest room ay mas maliit at mas masikip, may isang maliit na bintana lang na nakaharap sa pader ng kapitbahay. Ang mga gamit ko ay nakatambak sa isang sulok, parang mga basurang itatapon na. Nakatayo ako sa gitna ng hindi pamilyar na kwarto, ang pakiramdam na pinalayas at pinagkaitan sa sarili kong bahay ay masakit. Hindi ko na kayang manahimik pa. Dumiretso ako sa ibaba, hinanap si nanay na nanonood ng kasama si Sofia sa sala. Tumayo ako sa harap niya, ang boses ko'y hindi na mahina. Nay, bakit niyo po pinakialaman ang mga gamit ko at pinayagan sina Paolo na kunin ang kwarto ko nang hindi man lang ako tinatanong? Nagulat si nanay sa boses ko. Nag-aalangan siya at umiwas ng tingin. Kasi, bigla ka kasing dumating, wala ka pang sariling kwarto, kaya pansamantala ka munang natulog sa master's bedroom. Ngayon, kailangan nila ng malaking kwarto para sa baby. Akala ko, bilang ate, magpaparaya ka na lang. Magparaya, inulit ko, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa aking labi. Alam niyo po ba kung kaninong kwarto yon? Alam niyo po ba kung kanino ang buong bahay na to? Natigilan si nanay sa tanong ko. Pautal-utal siyang nagsalita, Isabel. Anong sinasabi mo? Ang bahay na to, sa ating lahat to, di ba? Sa ating lahat, tumawa ako ng malakas, isang tawang puno ng kapaitan. Nakalimutan niyo na po ba? Nakalimutan niyo na kung sino ang bumili ng bahay na to? Nakalimutan niyo na kung sino ang nagpatira sa inyo dito? Si Sofia na nakaupo sa tabi ay nagbago ang mukha nang marinig ang aming pag-uusap. Tiningnan niya ako, tapos ang kanyang biyenan, ang tingin niya ay puno ng pagdududa. Nang makitang tensyonado ang sitwasyon, biglang tumayo si nanay, hinila ang aking kamay, tama na, huwag ka nang magsalita. Kung may problema, sa loob tayo mag-usap, huwag kang gumawa ng eksena. Pilit niya akong hinihila, pero nanatili akong nakatayo. Ang tingin ko ay hindi sa kanya, kundi kay Sofia.
Gusto kong marinig niya, malaman niya ang katotohanan. Ngunit ginamit ni nanay ang lahat ng kanyang lakas, ang boses niya ay halos nagmamakaawa. Nakikiusap ako sa iyo, Isabel. Buntis si Sofia, hindi siya pwedeng ma-stress. Sa huli, nagpahila na rin ako kay nanay papunta sa kusina. Isinara niya ang pinto, hinarap ako, ang mukha niya ay may halong galit at takot. Nababaliw ka na ba, Isabel? Bakit mo sinasabi ang mga bagay na yon sa harap ni Sofia? Gusto mo bang masira ang pamilyang to? Ang bulag na pagtatanggol ni nanay sa kanyang anak at manugang ay tuluyang nagpalamig sa aking puso. Wala siyang naramdamang pagkakamali sa akin. Natatakot lang siyang malantad ang katotohanan, natatakot na maapektuhan ang peking tahanan ng kanyang paboritong anak. Sa kanyang mga mata, ang sakripisyo ko ay isang bagay na natural lang. Ang kawalang katarungan na dinaranas ko ay hindi mahalaga. Ang pag-uusap namin ni nanay sa kusina ay walang patutunguhan. Paulit-ulit lang niyang ipinagtatanggol ang ginawa ni na Paolo at nagmamakaawa sa akin na manahimik na lang para sa kapakanan ng lahat. Umalis ako roon na pagod na pagod. Narealize ko na imposibleng makipag-usap ng tama sa aking ina sa mga oras na ito. Ang kanyang puso at isip ay tuluyan ng pumanig sa kanyang ginintuang anak. Noong gabing iyon, umuwi si Paolo na masaya ang mukha, bitbit ang iba't ibang gamit para sa sanggol. Siguro ikinuwento na sa kanya ni Sofia ang tungkol sa kikitain nila sa aking upa. Hindi niya ako tinanong kahit isang salita, abala lang siya at ang kanyang asawa sa pag-iisip ng pangalan para sa kanilang anak at sa pag-aayos ng kwarto. Nakaupo ako sa isang sulok ng sofa, tahimik silang pinagmamasdan, pakiramdam ko'y hindi ako nakikita. Pagkatapos ng hapunan, habang nanonood sila ng AC, nagpa siya akong humanap ng ibang kakausapin. Ang aking stepfather, si Mang Rodrigo. Mukha siyang mas nakakaintindi at mas makatwiran kaysa sa aking ina. O iyon ang akala ko. Nakita ko siyang nakaupo mag-isa sa set ng upuan sa labas, may hawak na tasa ng mainit na tsa. Lumapit ako at marahang nagsalita, "Tay, pwede po ba akong umupo sandali?" Tumingala si Mang Rodrigo, medyo nagulat pero tumango rin. "Sige, umupo ka." Umupo ako sa tapat niya at tiningnan siya ng diretsyo. "Tay, may gusto po akong itanong sa inyo. Sana po ay bigyan niyo ako ng tapat na sagot." Ibinaba ni Mang Rodrigo ang tasa ng tsaa, naging seryoso ang kanyang mukha. "Sige, sabihin mo. Bakit po noong magpapakasal sina Paolo at Sofia, nagsinungaling kayo ni nanay sa pamilya ng babae na ang villa na ito ay kay Paolo? Bakit hindi niyo sinabi sa kanila ang totoo na bahay ko ito at nakikitira lang tayo?" Ang diretsong tanong ko ay tila ikinagulat ni Mang Rodrigo. Matagal siyang nanahimik, ang tingin niya ay malayo sa madilim na bakuran. Matyaga akong naghintay. Alam kong hindi niya matatakasan ang tanong na ito. Sa wakas, huminga siya ng malalim, isang madramang buntong hininga na para bang may dala siyang mabigat na problema. "Isabel, kasalanan namin to ng nanay mo, kasalanan ko," nagsimula siya, ang boses niya ay mababa at puno ng pagsisisi. "Alam kong hindi ito patas para sa'yo, pero subukan mong ilagay ang sarili mo sa aming kalagayan. Si Paulo lang ang aming anak na lalaki, nasa edad na para mag-asawa pero wala siyang maipagmamalaki. Ang lumang bahay ay sira-sira na at masikip." Tiningnan niya ako, ang mga mata niya ay puno ng sipag-unawa. "Ang pamilya ni Sofia, alam mo naman, medyo may kaya rin sila sa probinsya. Kung malaman nilang kahit isang bahay na nakapangalan sa kanya, ay wala si Paolo, na nakikitira lang siya sa ate niya, sa tingin mo ba'y papayag sila sa kasal? Sa tingin mo ba'y papayag si Sofia na maging manugang sa ganitong pamilya? Pagtatawanan tayo ng mga tao, pagtatawanan ang mga magulang na hindi kayang alagaan ang kanilang mga anak." Mahaba ang kanyang sinabi, ang mga dahilan ay tila makatwiran. Isang kasinungalingan para sa kinabukasan, para sa kaligayahan ng anak. Isang tahimik na sakripisyo ng isang magulang. "Lahat ng ginawa namin ay para lang sa ikabubuti ng kapatid mo, Isabel," tinapos niya ito ng isang madamdaming pangungusap. "Nang makita siyang may asawa't anak, masaya na kami. Ang kasinungalingan na yon, kahit mali, ay nagdulot ng magandang resulta. Kaya bilang ate, sana maging mapagbigay ka, patawarin mo na kami." Nakikinig ako sa buong kipag-amin niya, walang kahit anong emosyon sa aking puso. Hindi ako naantig, hindi rin ako nakaintindi. Nakikita ko lang ang isang kasinungalingan na binalot ng napakagaling. Hindi niya kinikilala ang kanyang pagkakamali. Ipinagtatanggol niya lang ito.
Sinisisi niya ang sitwasyon, ang kahihiyan, at sa huli, ipinasa sa akin ang responsibilidad na maging mapagbigay at magpatawad. Ang kasinungalingan na iyon ay hindi nagdulot ng magandang resulta. Nagbunga ito ng isang hipag na walang respeto, isang kapatid na iresponsable, at isang pamilyang binuo sa panloloko. Itinuro nito sa aking kapatid na makukuha niya ang lahat ng hindi nagsisikap sa pamamagitan lang ng pag-asa at panlilinlang. At ngayon, hinihiling na naman niya sa akin na panindigan ang kasinungalingan na iyon. Buntis si Sofia, hindi siya dapat ma-stress, isang perpektong dahilan para patuloy na agawin ang mga bagay na akin. Tiningnan ko ng malalim ang mga mata ni Mang Rodrigo, at sa unang pagkakataon, malinaw kong nakita ang kalkulasyon at katusuhan sa likod ng kanyang kalmadong anyo. Hindi siya mahina tulad ng aking ina. Siya ang nasa likod ng lahat, ang direktor ng palabas na ito. Ang kanyang pananahimik sa hapunan noon ay hindi pagwawalang bahala, kundi pagmamasid at pagpaplano. Ang pag-uusap na ito ay mas nakakadiri pa kaysa sa pakikipag-away ko sa aking ina. Kahit papaano, ang aking ina ay nagpakita ng likas na pagtatanggol. Samantalang siya, ginagamit niya ang lohika, ang damdamin, para manipulahin ako, para gawin akong isang kasangkapan para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Tumayo ako, ang boses ko'y kasing lamig ng yelo. Naiintindihan ko na po. Salamat po sa pagpapaliwanag. Tumalikod ako at umalis, iniwan si Mang Rodrigo na mag-isa kasama ang kanyang lumamig na tsa. Nakuha ko na ang aking sagot. Sa bahay na ito, walang sinuman ang mapagkakatiwalaan ko. Pagkatapos ng pag-uusap namin ng aking stepfather, wala na akong anumang ilusyon. Malinaw ko nang nakita ang tunay na mukha ng bawat isa sa pamilyang ito. Hindi sila mga mahihinang biktima na kailangan kong protektahan. Sila ay isang grupo ng mga makasarili, sakim, at sinungaling na pinagbubuklod ng interes. At ako, sa kanilang mga mata, ay isang kasangkapan lang, isang pinagkukunan ng benepisyo. Kinabukasan, nagpasya akong linawin ang lahat. Hindi ko na kayang mabuhay sa ganitong kasinungalingan at pagkukunwari. Hinitay kong maging kumpleto ang lahat sa sala pagkatapos ng almusal, pati si Paolo ay hindi umalis ng maaga. Lumapit ako at inilapag ang isang makapal na tumpok ng pera sa mesa sa harap ni Sofia. 30,000 piso, upa para sa 3 buwan. Eksakto tulad ng hiningi mo. Heto, bayad ko, deposito para sa 3 buwan. Bilangin mo kung tama. Tinignan ni Sofia at Paolo ang pera, nagningning ang kanilang mga mata. Agad na kinuha ito ni Sofia, binilang ng paulit-ulit, hindi maitago ang kanyang kasiyahan. Opo, sapat na po. Salamat, Ate Isabel. Huwag po kayong mag-alala dito, kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang. Biglang nagbago ng 180 degrees ang kanyang ugali, naging matamis at masigasig. Tiningnan ko siya at ang iba pa, at nagsalita ng malinaw, sapat para marinig ng lahat. Nagbayad na ako, pero may ilang bagay akong kailangang linawin. Ang pagbabayad ko ay hindi nangangahulugang tinatanggap kong bisita lang ako sa bahay na to, nagbabayad ako para bumili ng katahimikan at kaunting respeto. Lumingon ako at tiningnan ng diretsyo ang aking stepfather, si Mang Rodrigo. Tay, pinalaki niyo po ako at pinag-aral, lubos ko pong pinasasalamatan yon. Pero paumanhin po, nais kong ipaalala na nang mamatay ang tunay kong ama, nag-iwan siya sa nanay ng malaking halaga. Sapat ang perang iyon para pag-aralin ako hanggang kolehiyo nang hindi na kailangang magtrabaho ng husto ni nanay. Nang kayo ay sumama sa amin, hindi ako kailanman humingi sa inyo ng kahit ano. Noong nag-aaral ako sa Cebu, ang tuition fee at allowance ko ay galing sa sarili kong pagsisikap. Nang mag-asawa ako, hindi rin ako humingi ng pera sa inyo. Sa halip, sa bawat pag-uwi ko, nagbibigay ako sa inyo, sinusuportahan ko ang kapatid ko. Ang bahay na ito, ang sasakyan na ginagamit niyo, ang pera para sa kasal ni Paolo. Sa tingin ko, nagampanan ko na ang aking tungkulin bilang anak at kapatid. Kaya sana, Tay, huwag niyo nang ulitin ang tungkol sa pagpapalaki sa akin. Ayokong magkaroon ng utang na loob na hindi makatwiran. Ang aking mga salita ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni Mang Rodrigo. Namutla siya at pagkatapos ay namula sa galit at hiya. Pautal-utal siyang nagsalita, ngunit walang lumabas na salita. Ang aking ina ay natigilan, ang mukha niya ay parang walang dugo. Hindi ako tumigil, lumingon ako kina Paolo at Sofia. At kayong dalawa, nakatira kayo sa bahay ko, ginagamit niyo ang sasakyan ko, nakapag-asawa ang kapatid ko dahil sa pera ko. Hindi ko hinihiling na magpasalamat kayo, pero sana naman ay mayroon kayong kahihiyan.
Inagaw niyo ang kwarto ko, pinakialaman ang mga gamit ko nang walang paalam, at ngayon, may kapal pa kayong maningil ng upa. Hindi ba kayo nahihiya? Namutla at namula ang mukha ni na Sofia at Paolo. Yumuko si Sofia, mahigpit na hawak ang pera. Tinitigan ako ni Paolo, ang mukha niya ay may halong galit at kaduwagan. Sa huli, tiningnan ko silang lahat, ang boses ko'y tumigas. Inuutusan ko kayo na sabihin kay Sofia ang totoo tungkol sa pagmamay-ari ng bahay na ito. Ayoko nang mabuhay sa isang kasinungalingan. At binibigyan ko kayo ng 1 buwan para maghanda, humanap ng bagong bahay, at umalis. Pagkatapos ng 1 buwan, babawiin ko ang bahay na ito. Sawang-sawa na ako. Ang huling pahayag ko ay parang isang bombang sumabog sa sala. Lahat sila ay natigilan. Si Nanay ang unang nag-react. Humagulgol siya. Isabel. Ikaw. Palalayasin mo kami? Tao ka pa ba? Nanay mo to, kapatid mo to. Tumayo rin si Paolo. Anong sinasabi mo? Saan mo kami palalayasin? Bahay ko to. Bahay mo, tumawa ako ng mapakla. May papel ka bang magpapatunay? Ang titulo ay nasa safe ko. Gusto mo bang makita? Ang aking katigasan ay nagpatahimik kay Paolo. Nakatayo lang siya roon, naggangalit ang mga ngipin. Ang tensyon sa bahay ay parang isang lubid na malapit ng maputol. Alam kong nagsimula ako ng apoy, pero hindi ako nagsisisi. Ang linya ay naguhit na. Dapat nilang malaman na hindi na ako ang dating Isabel na tanga, madaling utuin at abusuhin. Oras na para baguhin ang laro. Pagkatapos kong ilantad ang lahat, naging kakaiba ang hangin sa bahay. Nagtampo si Nanay at hindi ako kinakausap, buong araw siyang bumubuntong hininga at tinitingnan ako ng may paningisi. Ang aking stepfather ay naging tahimik at iniiwasan ako. Si Paolo naman ay galit na galit, sa tuwing magkakasalubong kami ay tinititigan niya ako ng masama. Si Sofia lang ang biglang nagbago. Pagkatapos ng ilang araw na pagmamaktol, bigla siyang naging masigasig at malapit sa akin. Kusa siyang nakikipag-usap, nagtatanong tungkol sa kung ano-anong bagay. Sa umaga, dinadalhan niya ako ng pagkain sa kwarto, sa hapon, inaaya niya akong maglakad-lakad, at sa gabi, tinitimplahan niya ako ng orange juice. Ang kanyang matamis na pakikitungo ay tila walang nangyari. Ate Isabel, tikman niyo po itong leche flan na ginawa ko, masarap po, maganda sa kutis. Ate Isabel, mukhang mas gumanda kayo ngayon. Iba talaga kapag walang asawa, bumabata ng 10 taon. Ang biglaang pagbabagong ito ay hindi ako naantig, bagkus ay lalo akong nag-ingat. Alam na alam ko, sa likod ng nakangiting mukha na yon ay mayroong isang plano. Ang isang lobo ay hindi basta-basta nagiging mabait sa isang manok. At hindi ko na kailangang maghintay ng matagal para malaman ang kanyang tunay na layunin. Isang gabi, habang nagbabasa ako sa aking kwarto, kumatok si Sofia at pumasok, may dalang plato ng hiniwang prutas. Umupo siya sa tabi ko at nagsimula ng usapan. Ate Isabel, sa totoo lang po, maganda kayo at matalino, tama lang po na iwanan nyo ang asawa nyo. Marami pa pong mababait na lalaki dyan, bakit nyo po ikukulong ang sarili nyo? Malulungkot lang po kayo kung mag-isa kayo palagi. Ibinaba ko ang aking libro, tiningnan siya, at hinintay kung ano ang kanyang gagawin. Ganito na lang po, lumapit si Sofia sa akin, bumubulong, may pinsan po akong lalaki na sales manager sa isang malaking kumpanya. Gwapo, maginoo, mayaman, pero malas lang po sa pag-ibig kaya single pa rin hanggang ngayon. Sa tingin ko po, bagay na bagay kayo. Ipapakilala ko po kayo sa kanya, gusto nyo po? Ah, kaya pala. Ito pala ang plano niya. Gusto niya akong itulak palayo, humanap ng ibang lalaki para umalis na ako sa bahay na ito. Isang bato, 2 ibon, matatanggal na ako, at magmumukha siyang isang mabuting hipag na nag-aalala sa kaligayahan ko. Halos matawa ako sa kanyang mababaw na pag-isip. Sino ba ang akala niya sa akin? Isang babaeng bigo sa pag-ibig na naghahanap ng kahit sinong lalaki para punan ang puwang. Umiti ako, isang ngiting may kahulugan. Salamat sa iyong intensyon, pero wala pa akong gana na isipin ang mga bagay na yan ngayon. Gusto ko munang magpahinga. Naku, ate, anong pahinga pa, hindi sumuko si Sofia. May edad na rin tayo, dapat samantalahin ang pagkakataon. Makipagkilala lang naman po, kung hindi mag-work, edi maging magkaibigan na lang. Mabait po talaga ang pinsan ko, kapag nakilala nyo siya, magugustuhan nyo agad. Ay siset ko po kayo ng coffee date, okay po ba?
Sa weekend po. Ang kanyang sobrang kasigasigan ay lalo akong natawa. Halatang halata na gusto na niya akong paalisin. Pag-isipan ko, sabi ko, ang boses ko ay hindi sigurado. Pero salamat pa rin. Nang makita niyang hindi ako tumanggi ng diretsyo, tuwang-tuwa si Sofia. Inakala niyang kalahati na ng kanyang plano ang nagtagumpay. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit niyang binabanggit ang kanyang gintong pinsan, nagpipinta ng isang magandang hinaharap para sa akin. Ipinakita pa niya sa akin ang litrato ng lalaki sa kanyang telepono. Isang lalaking mukhang presentable, ngunit ang tingin ay tila hindi disente. Nanatili akong walang pakialam, minsan ay tumatango na lang, minsan ay gumagawa ng dahilan para umiwas. Gusto kong makita kung hanggang kailan niya kayang ituloy ang pagpapanggap na ito. Ang kanyang kakapalan ng mukha ay isa na lang libangan para sa akin. Ngunit alam ko, kapag hindi nagtagumpay ang planong ito, hindi niya ako titigilan. Gagawa sila ng ibang paraan, mas masama, mas tuso. At kailangan kong laging maging handa. Ang laban na ito ay nagiging mas interesante. Ang hangin sa bahay ay lalong naging mabigat. Ang pagalit na pananahimik ni nanay at stepfather, ang masamang tingin ni Paolo, at ang peking kabaitan ni Sofia ay nagparamdam sa akin na parang nasa isang mental hospital ako. Para iwasan sila at bigyan ang sarili ko ng espasyo, nagpasya akong magbakasyon ng ilang araw. Sinabi ko sa kanila na makikipagkita ako sa isang dating kaibigan sa isang kalapit na beach city. Ang totoo, nag-book ako ng isang kwarto sa isang mamahaling resort at binigyan ang sarili ko ng ilang araw ng pahinga. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Naligo ako sa malinaw na asul na dagat, kumain ng sariwang seafood, at nagbasa sa tabi ng pool. Halos nakalimutan ko na ang mga problema sa bahay. Ngunit dumating din ang oras na kailangan kong bumalik sa realidad. Nang hilahin ko ang aking maleta papasok ng bahay, isang kakaibang tanawin ang sumalubong sa akin. Ang sala ay magulo, may mga lata ng pintura, at ang amoy nito ay masakit sa ilong. May ilang trabahador na nag-aassemble ng isang kuna sa gitna ng sala. Sina nanay at ang aking stepfather ay nakaupo sa mesa, walang emosyon. Nang makita nila akong dumating, sinulyapan lang nila ako at yumuko ulit. Bumaba si Sofia mula sa itaas, at nang makita ako ay ngumiti ng malapad. Ate Isabel, nakauwi na po pala kayo. Naging masaya po ba ang bakasyon nyo? May pinapaayos ba kayo sa bahay? Tanong ko, may masamang kutob. Pinapadekorasyon po namin ang kwarto para sa pagdating ng aming panganay na anak. Sabi ni Sofia, itinuturo ang itaas, puno ng pagmamalaki. Pinapinturahan namin ng asul para panlalaki, tapos bumili kami ng mga bagong gamit para swertehin. Ang mga bata ngayon, kailangang investan mula pa lang sa sinapupunan. Kumunot ang noo ko. Anong kwarto ang pinapadekorasyon nyo? Di ang kwarto namin, ano pa ba? Sagot ni Sofia na parang wala lang. Hindi na ako nagsalita, dinala ko ang aking maleta at umakyat. Pumunta ako sa guest room sa dulo ng pasilyo, kung saan ako tumuloy ng ilang araw. Bukas ang pinto at walang laman sa loob. Ang aking maleta, mga damit, handbag, lahat ng gamit ko ay nawawala. Kumabog ang aking dibdib. Lumingon ako at mabilis na naglakad patungo sa master's bedroom, ang kwartong inookupa nila. Bukas din ang pinto, at narinig ko ang malakas na boses ni Sofia na nag-uutos sa loob. Itong kama, idikit nyo sa pader na yan. Itong aparador sa sulok na to. At yang luma at pangit na vanity table itapon nyo na para lumuwag. Natigilan ako sa pinto. Ang kwarto ko ay pininturahan ng isang nakakasilaw na asul. Ang paborito kong mahogany furniture ay pinaglipat-lipat. At ang mas masahol pa. Nakita ko ang aking mga gamit, ang aking branded na maleta, ang mga mamahaling damit, ang mga handbag na inaalagaan kong parang kayamanan. Nakatambak sa isang sulok ng kwarto, katabi ng mga sako ng semento at lata ng pintura. Pero hindi pa yon ang lahat. Ang lugar kung saan nila inilipat ang aking mga gamit ay ang maliit, maalinsangan, at walang bintanang kwarto ng katulong sa basement. Sumabog ang galit sa akin, sinunog ang lahat ng aking pagtitimpi. Hindi na ito isang insulto, ito ay isang sukdulang kahihiyan. Hindi lang nila ako tinuring na bisita, mas mababa pa sa isang katulong ang tingin nila sa akin. Sofia! Anong ginagawa mo? Sigaw ko, nanginginig ang boses sa galit. Nagulat si Sofia at lumingon, medyo nahiya nang makita ako, pero mabilis na bumalik ang kanyang kakapalan ng mukha. Nakauwi ka na pala, ate. Pinapalinis ko lang ang kwarto para sa baby.
Ang mga gamit mo, ipinababa ko na sa kwarto sa ibaba. Maliit man yung kwarto, pribado naman at tahimik, bagay sa mga taong tulad mong mahilig mag-isa. Kwarto ng katulong, naggalit ang aking mga ngipin. Ang kapal ng mukha mong itapon ang mga gamit ko doon? So ano ngayon? Tinaas ni Sofia ang kanyang noo. Bahay namin to, gagawin ko ang gusto ko. Nakikitira ka lang, maswerte ka na't may masisilungan ka, ano pa nang nirereklamo mo? Kung ayaw mo na dito, umalis ka na para hindi ka pabigat. Napuno na ang salop. Ang lahat ng aking pagtitiis ay umabot na sa hangganan. Binigyan ko sila ng pagkakataon, binigyan ko sila ng oras, pero sila mismo ang nagtapon nito. Tinapakan nila ang aking kabutihan ng walang awa. Sige, kung gusto nila ng giyera, bibigyan ko sila ng isang giyera na hindi nila malilimutan. Ang pagtatalo namin ni Sofia ay lalong tumitindi. Ang aming mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, nagpatakbo sa lahat. Si nanay, ang aking stepfather, at si Paolo na kararating lang mula sa trabaho ay nandoon. Anong nangyayari dito at ang ingay nyo? Tanong ni nanay, mukhang pagod. Tingnan niyo po siya, nay, itinuro ako ni Sofia, umiiyak at nag-artista. Gusto ko lang namang ayusin ang kwarto para sa apo ninyo, tapos pag uwi niya, nag-eskandalo siya, sinigawan ako. Buntis ako pero pinapaisip niya ako ng masama, paano kung may mangyari sa akin? Nang makita ni Paolo na umiiyak ang kanyang asawa, naawa siya at agad akong sinigawan. Nababaliw ka na ba? Buntis ang asawa ko tapos pinapaiyak mo siya. Tao ka pa ba? Malamig akong ngumiti. Isang perpektong palabas. Ako ang biktima pero sa huli, ako ang naging may kasalanan. Tapos na ba kayong magdrama? Sabi ko, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Inagaw ninyo ang bahay ko, itinapon ang mga gamit ko sa kwarto ng katulong, tapos ngayon, kayo pa ang biktima. Bahay mo, umungol si Paolo. Anong patunay mo na bahay mo to? Pinalayas ka na nga ng asawa mo, tapos dito ka pa nakikitira at nag-ingay. Sa gitna ng kaguluhan, habang ikinukwento ni Sofia ang aking mga kasalanan, isang kumikinang na bagay sa kanyang pulso ang nakakuha ng aking atensyon. Ang liwanag mula sa isang relo na may diamante ay nagpatigil sa tibok ng aking puso. Iyon ang aking Patek Philippine relo, isang limited edition na pinasadya ni Mateo bilang regalo sa aming anibersaryo. Hindi lang ito mahal sa material na aspeto, kundi mayroon ding malaking sentimental na halaga. Nakatago ito ng maigi sa isang velvet na kahon sa aking maleta. Ngayon, nasa pulso na ito ni Sofia. Ang relo sa kamay mo, itinuro ko ang pulso ni Sofia, nanginginig ang aking boses. Saan mo nakuha yan? Nagulat si Sofia, at bilang reaksyon ay itinago ang kanyang kamay sa likod. Ngunit huli na nakita na ng lahat. Anong relo? Pautal-utal niyang sabi. Huwag ka nang magkunwari, sigaw ko. Ibalik mo yan sa akin ngayon din. Nang makitang hindi na makatanggi, nagbago ang ugali ni Sofia, naging walang hiya. Itinaas niya ang kanyang kamay at tiningnan ang relo, sumimangot. Ah, ito ba? Nakita ko to sa lumamong kahon, akala ko itatapon mo na kaya kinuha ko muna. Luma na naman to. Bakit ka ba ganyan kawa? At saka, wala ka ng pera ngayon, para saan pat itatago mo to? Sige na, isipin mo na lang na bigay mo na sa akin, para swertehin ang pamangkin mo. Sumang-ayon din si nanay. Nga, anak. Relo lang naman yan. Buntis ang kapatid mo, kung gusto niya, ibigay mo na lang. Magparaya ka naman. Isipin mo na lang na regalo mo para sa paparating na apo. Relo lang, tumawa ako, isang baliw na tawa. Alam niyo ba kung magkano ang relong to? Tay, alam niyo po ba? Kahit ibenta niyo lahat ng ari-arian niyo, hindi niyo mabibili kahit isang kapat nito. Natigilan ang lahat sa aking sinabi. Tiningnan nila ang relo sa kamay ni Sofia nang may ibang tingin. Mayroong kuryosidad, pagdududa, at isang walang katapusang kasakiman. Sinungaling, si Paolo ang unang sumigaw. Imposibleng ganyan kamahal ang isang relo. Akala mo ba taga-probinsya kami at walang alam? Nag-imbento ka lang para gumawa ng eksena. Nga, sumunod si Sofia. Huwag kang maninirang puri. Kung sinasabi mong mahal yan, ilabas mo ang resibo. O baka naman natatakot kang mabuking na peke yan. Ang kanilang kamangmangan at kasakiman ay lumampas na sa aking imahinasyon. Ninakawan na nila ako, tapos hinahamon pa ako. Akala nila wala akong ebidensya na kailangan kong manahimik na lang. Ang huling hibla ng aking pasensya ay naputol na.
Ayoko nang magdrama. Ayoko nang mag-obserba. Gusto ko nang tapusin ang lahat. Dito mismo. Ngayon din umabot na sa sukdulan ang aking galit. Wala na akong nararamdamang sakit o pagkadismaya, kundi isang nakakakilabot na kalamigan. Tiningnan ko ang mukha ng bawat isa, ang aking ina na may kahinaan at pagkiling. Ang aking stepfather na may kalkuladong tingin sa likod ng kanyang salamin, ang aking kapatid na may kamangmangan at pagiging agresibo, at ang aking hipag na may kasakimang kitang-kita sa kanyang mukha. Sila ay isang kawan ng mga buitre na naghihintay na lapain ako. Sige, sabi ko, ang boses ko'y nakakatakot sa pagiging kalmado. Gusto ninyo ng ebidensya, bibigyan ko kayo. Gusto ninyong malaman kung ano ang akin at ano ang hindi sa inyo, ipapakita ko. Ang biglaang pagiging kalmado ko ay ikinagulat at ikinatakot ng lahat. Tahimik silang nakatingin sa akin, hindi alam kung ano ang aking gagawin. Hindi na ako nagsalita, lumingon ako at pumunta sa aking handbag, ang tanging bagay na lagi kong daladala. Kalmado kong binuksan ito at naghanap sa loob. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin, nagpipigil ng hininga. Siguro akala nila hinahanap ko ang resibo ng relo tulad ng hamon ni Sofia. Ngunit ang kinuha ko ay hindi isang manipis na papel. Ito ay isang folder na maingat na nakabalot sa plastik. At mula sa folder na yon, inilabas ko ang isang librong may pulang pabalat. Certificate of Land Title and Other Properties Attached Thereto, ang titulo ng villa na ito. Hawak ko ito sa aking kamay, dahan-dahang lumakad patungo sa glass coffee table sa gitna ng sala kung saan sila nagtitipon. Pinagmasdan ko sila isa-isa, at pagkatapos ay malakas kong inihagis ang titulo sa mesa. Blag! Isang tuyo at malakas na tunog ang umalingaw-ngaw, sinira ang tensyonadong katahimikan. Ang titulo ay nakalatag sa mesa, ang gintong letra sa pabalat ay parang sinusunog ang kanilang mga mata. Basahin niyo, sabi ko, ang boses ko'y hindi malakas pero mabigat na parang bato sa kanilang dibdib. Buksan niyo at basahin ng maigi. Basahin niyo kung kaninong pangalan ang nakasulat dyan. Basahin niyo kung sino talaga ang may-ari ng bahay na tinitirhan niyo, ng lupang kinatatayuan niyo. Lahat sila ay natigilan, walang nangahas na gumalaw. Tinitigan nila ang titulo na parang isang makamandag na ahas. Si Paulo ang unang hindi nakatiis. Nanginginig niyang inabot ito at binuklat ang unang pahina. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pangalan ng may-ari. Ang kanyang mukha ay mula sa pagkapula sa galit ay naging puti, tapos ay maputla na parang walang dugo. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw ngunit walang lumalabas na salita. Paano? Paano nangyari ito? Lumapit din si Mang Rodrigo, inagaw ang titulo mula kay Paulo. Ang kanyang mga mata sa likod ng makapal na salamin ay nanlaki. Ang kanyang kamay na may hawak ng titulo ay nagsimulang manginig. Paulit-ulit niya itong binuklat na parang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nakita ni nanay ang reaksyon ng kanyang asawa at anak at naintindihan niyang may mali. Pabagsak siyang lumapit at tiningnan ang titulo. Nang makita niya ang pangalan na Isabel na malinaw na nakasulat sa ilalim ng may-ari, nanlambot ang kanyang buong katawan at napaupo sa sofa. Si Sofia lang, na hindi pa rin maintindihan ang nangyayari, ang nagsalita. Ano? Ano yan? Isang libro lang naman yan. Bakit kayo ganyan katakot? Biglang lumingon si Paulo, ang tingin niya ay galit sa kanyang asawa. Umungol siya na parang isang sugatang hayop. Tumahimik eh. Kasalanan itong lahat. Ang katotohanan ay nailantad na. Ang telo ng kasinungalingan ay walang awa kung hinila pababa. Ang pundasyon na ginamit nila para mabuhay ng umaasa, para pag-aralan ako, ay gumuho na. Nakatayo ako roon, tahimik na pinagmamasdan ang kanilang gulat at pagbagsak. Simula pa lang ito. Ang aking laro, ngayon pa lang talaga magsisimula. Ang sigaw ni Paulo ay parang isang kidlat na tumama kay Sofia. Natigilan siya, ang kanyang mukha ay mula sa pagiging mausisa ay naging lubos na pagkalito. Inagaw niya ang titulo mula sa kamay ng kanyang biyenan, ang kanyang mga mata ay mabilis na nagbasa. Nang makumpirma niya ang masakit na katotohanan, namutla ang mukha ni Sofia, at mabilis na naging pula sa galit at kahihiyan. Iyan, sigaw niya, ang boses niya ay matinis, wala na ang dati niyang pagkamaarte. Paulo! Ipaliwanag mo sa akin, bakit pangalan niya ang nandito? Hindi ba sabi mo bahay mo to? Bigay sa'yo ng mga magulang mo? Ang pagbagsak ni Sofia ay hindi sa akin nakatuon, kundi sa kanyang walang kwentang asawa.
Ang pangarap niyang maging may-ari ng isang villa, maging asawa ng isang mayamang pamilya, ay naglaho na. Niloko siya, niloko ng buong pamilya ng kanyang asawa. Duwag ka! Manloloko! Sinugod ni Sofia si Paolo na parang isang baliw na hayop, kinakalmot siya habang walang tigil sa pagmumura. Niloko mo ako! Niloko niyo akong lahat! Nagsinungaling kayo para pakasalan kita, para magkaanak ako para sa inyo. Mga walang hiya! Si Paolo, nagulat at nahiya na, ay inatake pa ng kanyang asawa sa harap ng buong pamilya, kaya hindi na niya napigilan ang sarili. Malakas niyang itinulak si Sofia at umungol. Tumahimik ka! Hindi ba't dahil sa pagiging materialista mo kaya ka pumatol sa akin? Kung hindi ka demanding, kailangan ko pa bang magsinungaling? Ngayon ako pa ang sinisisi mo, lalong nagalit si Sofia. Kung hindi ka nagyabang, kung hindi ka nagpanggap na mayaman, maniniwala ba ako? Wala kang kwenta, puro ka lang asa sa ate mo. Nag-away sila, nagtulakan, nagkalmotan, at nagmurahan gamit ang pinakamasasamang salita. Ang kwintas na ginto na nagkakahalaga ng 400,000 piso sa liig ni Sofia ay tumalsik at nahulog sa sahig na may malakas na tunog. Ang mamahaling relo ay nabangga rin pero buti na lang at nasa kamay pa rin niya. Ang eksena sa sala ay naging napakagulo. Ang mga lata ng pintura ay natumba, kumalat ang pintura sa makintab na sahig. Ang kuna na kadarating lang ay natumba rin. Noon lang natauhan si Nanay at Mang Rodrigo at sumugod para umawat. Tama na, tigilan niyo na yan, umiiyak si Nanay, pilit na hinihila si Sofia. Buntis si Sofia, huwag niyong saktan. Mag-usap tayo ng maayos. Sinubukan naman ni Mang Rodrigo na pigilan ang kanyang anak na galit na galit. Paolo! Lalaki ka, bakit mo sinasaktan ang asawa mo? Pagpasensyahan mo na. Pero walang nakikinig. Ang galit, pagkadismaya, at kahihiyan ay nagpabago sa kanila. Hindi na sila isang pamilya, kundi isang magulong grupo na nag-aaway. Nakatayo ako sa isang sulok, malamig na pinagmamasdan ang lahat. Hindi ako umawat, hindi ako nagsasalita. Sila ang gumawa ng gulo na ito sa pamamagitan ng kanilang kasinungalingan at kasakiman. Ngayon, oras na para maranasan nila ang bunga ng kanilang ginawa. Ako lang ang nag-alis ng telon, ang trahedyang ito ay sila mismo ang gumanap. Sa isang iglap, sa gitna ng kanilang pag-aaway, ginamit ni Paolo ang lahat ng kanyang lakas para itulak ang kanyang asawa. Umalis lay harapan. Isang kilos na hindi pinag-isipan, isang tulak sa gitna ng galit, at nangyari ang trahedya. Hindi handa si Sofia, at napakalakas ng tulak ni Paolo, kaya nawalan siya ng balanse at umatras ng ilang hakbang. Sumabit ang takong ng kanyang sapatos sa gilid ng Persian carpet. At pagkatapos, sa harap ng aming mga gulat na mata, bumagsak siya ng patihaya, ang kanyang likod at tiyan ay malakas na tumama sa gilid ng glass coffee table. Blag! Isang tuyo at malakas na tunog na sinundan ng isang nakamamatay na katahimikan. Nakahandusay si Sofia sa sahig, ang kanyang mga mata ay dilat na nakatingin sa kisam, ang mukha niya'y may halong sakit at hindi makapaniwala. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang tiyan. Isang nakakabinging sigaw ang pumunit sa katahimikan. O anak ay! Anak ay! Lahat kami ay natigilan. Mula sa pagitan ng kanyang mga binti, isang agos ng dugo ang nagsimulang kumalat, pinupula ang kanyang puting pantulog. Ang mansa ng dugo ay lalong lumalaki, parang isang bulaklak ng kamatayan na namumukadkad sa malamig na sahig. Ang eksena ay nakakakilabot. Si Nanay ang unang natauhan. Sumugod siya sa tabi ni Sofia, ang boses niya ay nanginginig. Sofia! Sofia, ayos ka lang ba? Ambulansya! Tumawag kayo ng ambulansya. Nagmamadaling kinuha ni Mang Rodrigo ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri nanginginig kaya ilang beses siyang nagkamali bago natawagan ang emergency number. Si Paolo naman ay natigilan, ang mukha niya ay kasing puti ng isang bangkay, ang mga mata niya ay tulala sa dugo sa paanan ng kanyang asawa. Bumulong siya, hindi. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Ako rin ay nabigla. Kahit galit ako sa kanila, hindi ko kailanman hinangad ang ganitong trahedya. Walang kasalanan ang sanggol sa sinapupunan ni Sofia. Ngunit ang mga bagay ay lumala na, hindi na kayang ayusin. Mabilis na dumating ang ambulansya, inilagay nila si Sofia sa isang stretcher at mabilis na dinala sa ospital. Sumunod din kami. Ang hangin sa waiting room ng ospital ay mas masikip pa kaysa sa bahay.
Ang amoy ng antiseptiko, ang mga nagmamadaling yapak, ang mga hikbi ng ibang pamilya ng pasyente ay lumikha ng isang malungkot na koro. Makalipas ang ilang sandali, isang doktor ang lumabas mula sa emergency room, tinanggal ang kanyang maskara, ang mukha niya ay pagod at malungkot. Ikinalulungkot namin, sabi niya, ang boses niya ay mababa. Ang pasyente ay nagtamo ng malakas na tama na nagdulot ng internal bleeding. Gawin namin ang lahat ng aming makakaya pero hindi namin nailigtas ang sanggol. Wala na ang bata. Ang balita ay parang isang martilyong humampa sa amin. Halos matumba si nanay kung hindi siya inalalayan ni Mang Rodrigo. Si Paulo naman ay napaupo sa sahig, yakap ang kanyang ulo, nanginginig ang mga balikat. Ngunit ang sakit at pagsisisi ay mabilis na napalitan ng ibang emosyon. Paninisi. Biglang lumingon si nanay sa akin, ang kanyang mga mata ay namumula sa galit. Itinuro niya ako, sumisigaw na parang isang baliw. Ikaw! Kasalanan itong lahat. Malas eh. Natigilan ako. Nay, ano pong sinasabi niyo? Hindi totoo, lumapit siya, hinawakan ng aking damit, ang boses niya ay puno ng puot. Kung hindi ka bumalik dito, kung hindi ka gumawa ng gulo, mangyayari ba to? Bumalik ka para sirain ang pamilyang to, di ba? Nakita mong magkakaanak na ang kapatid mo, nainggit ka kasi hindi ka magkaanak kaya sinadya mong saktan siya, di ba? Ang sama mo. Kaugali mo ang tatay mo, walang puso at malupit. Ang kanyang mga salita ay parang mga patalim na tumusok sa puso ko, mas masakit pa sa libu-libong kahihiyan na tiniis ko. Hindi niya sinisi ang kanyang anak na nagtulak sa asawa nito. Hindi niya nakita na ang kasakiman at kasinungalingan ng pamilya ang nagsimula ng lahat. Ibinunton niya lahat ng sisi sa akin. Ako ang naging dahilan ng lahat ng kasawian. Tiningnan din ako ni Mang Rodrigo ng may pagkamuhi. Masaya ka na ba? Napatay mo na ang apo ko, masaya ka na ba? Nakatayo ako roon, sa gitna ng mga walang basehang akusasyon, sa gitna ng mga tingin ng puot. Hindi ako umiyak, hindi ako nagpaliwanag. Patay na ang puso ko. Pagmamahal ng ina, pagmamahal ng pamilya, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Sa kanilang mga mata, ako ay laging isang tagalabas, isang sakripisyo para sa lahat ng kanilang pagkakamali. Isang kilabot ang gumapang sa aking likod. Hindi na ito isang pamilya, ito ay isang kawan ng mga lobo. At alam ko, hindi sila titigil dito. Ilang araw pagkatapos ng trahedya, ang villa ay nabalot ng isang mabigat at nakakatakot na katahimikan. Nasa ospital pa rin si Sofia, ngunit ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak ay nagbago sa kanya, naging tahimik at puno ng galit. Si Paulo naman ay parang wala sa sarili, laging nakakulong sa kanyang kwarto, hindi nagsasalita. Si nanay at ang aking stepfather ay tinuring akong parang hangin, nagkakasalubong kami nang hindi man lang nagtitinginan, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamuhi sa tuwing nagtatama ang aming mga tingin. Alam kong hindi na ako pwedeng manatili dito. Ang lugar na ito ay naging isang impyerno sa lupa. Nagpasya akong umalis, magsimula ng bagong buhay sa isang malayong lugar, kung saan walang nakakakilala sa akin. Ngunit bago umalis, kailangan ko munang ayusin ang ilang bagay. Kailangan kong kunin ang aking kotse, ang kotseng laging ginagamit ni na stepfather at Paulo na parang sa kanila. Tumawag ako sa isang mapagkakatiwalaang talyer sa lungsod, nagpa-schedule na dalhin ang kotse para sa isang kumpletong maintenance. Gusto kong siguraduhin na nasa pinakamagandang kondisyon ito para sa isang mahabang bayahe. Noong umagang iyon, kinuha ko ang spare key at tahimik na umalis ng bahay. Ang sariwang hangin sa labas ay nagpagaan ng kaunti sa aking pakiramdam. Pagdating sa talyer, ibinigay ko ang kotse at ang susi sa isang batang mekaniko, pinabilinan siyang suriin ng maigi ang lahat, mula sa makina, langis, hanggang sa preno. Huwag po kayong mag-alala, ma'am, masayang sabi niya. Maingat po kami dito, bandang hapon po tapos na to, tatawagan ko po kayo. Tumango ako at sumakay ng taxi papunta sa isang tahimik na coffee shop, umupo at nagbasa habang sinusubukang ayusin ang magulo kong isip. Inisip ko ang hinaharap, ang 300 milyong piso, at kung ano ang gagawin ko dito. Siguro bibili ako ng isang maliit na bahay sa tabi ng dagat, magbubukas ng isang bookstore o isang maliit na coffee shop. Isang payapang buhay na walang gulo. Bandang hapon, tumunog ang aking telepono, numero ng talyer. Hello, si Ma'am Isabel po ba to? Ang boses pa rin ng mekaniko kanina pero hindi na masaya, sa halip ay may pag-aalinlangan at seryoso. Ako nga. Tapos na ba ang kotse ko?
Opo, halos tapos na po, ma'am. Pero mayroon pong isang seryosong problema. Pwede po ba kayong dumaan dito sa talyer ngayon din? Sa tingin ko po, mas magandang personal nating pag-usapan to. Ang kanyang boses ay nagdulot ng kaba sa akin. Anong nangyari? Malala ba ang sira ng kotse ko? Hindi po, hindi naman po sira. Basta, punta na lang po kayo dito, ma'am. Hihintayin ko po kayo, sabi niya at mabilis na ibinaba ang tawag. Ang misteryo sa kanyang mga salita ay hindi ako mapakali. Mabilis akong nagbayad at sumakay ng taxi pabalik sa talyer. Pagkakita sa akin, agad na tumakbo ang mekaniko, tensyonado ang mukha. Dinala niya ako sa loob kung saan nakataas ang aking kotse. Tingnan niyo po to, ma'am, itinuro niya ang unahang gulong. Sinuri po naming mabuti. Ang ibang parte ng kotse ay nasa magandang kondisyon, laging name-maintain, pero may isang bagay na hindi normal. Kumuha siya ng isang flashlight at itinutok sa likod ng gulong kung saan naroon ang brake caliper at brake pad. Tignan niyo pong maigi, ang brake pad niyo po ay halos ubos na, pero hindi po ito natural na pagkagasgas dahil sa paggamit. Nakikita niyo po ba ang mga gasgas na to? Itinuro niya ang malalalim at hindi pantay na mga marka sa metal. Ito po ay senyales na sinadya itong sirain. May gumamit po ng isang matigas na bagay, maaaring pliers o screwdriver, para gasgasin at sirain ang brake pad nyo. Parang nabingi ako. Sirang brake pad. Sinadya. Sigurado. Sigurado ka ba? Nanginginig kong tanong. 100% po, ma'am, tiniyak ng mekaniko. 10 taon na po ako sa trabahong to, hindi pa po ako nagkamali sa pagitan ng natural na sira at sinadyang sira. Sa ganitong kondisyon, kung dadaan po kayo sa highway at biglang preno, mawawalan po kayo ng preno. Hindi po natin masasabi kung ano ang mangyayari. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi masasabi kung ano ang mangyayari. Isang nakamamatay na aksidente. At pagkatapos, isang nakakatakot na alaala mula sa maraming taon na ang nakalipas ay biglang bumalik sa aking isip, kasing linaw ng kahapon. Iyon ang araw na namatay ang tunay kong ama. Sa police report na nabasa ko noon, may isang detalye na hindi ko pinansin. Ang dahilan ng malagim na aksidente ay dahil nawala ng kontrol ang sasakyan dahil sa hindi normal na pagkasira ng brake pad. Hindi normal na pagkasira ng brake pad. Dalawang pangungusap, isa sa kasalukuyan, isa mula sa nakaraan, umalinggaw sa aking isip, nagpatong-patong, lumikha ng isang nakakakilabot na pagkakataon na hindi ka panipaniwala. Hindi ito maaaring isang pagkakataon. Isang nakakatakot na hinala, isang madilim na plano na hindi ko kailanman inisip ay nagsimulang mabuo sa aking isip. Nanginginig akong kumapit sa kotse para hindi matumba. Sino? Sino ang gumawa nito? At bakit? Umalis ako sa talyer na tulala, ang isip ko'y gulong-gulo, ang mga salita ng mekaniko ay paulit-ulit na umalingaw sa aking tainga, kasabay ng mga alaala mula sa nakaraan, lumilikha ng isang koro ng kamatayan. Hindi normal na pagkasira ng brake pad, ang pariralang iyon ay parang isang susi na nagbukas ng isang madilim na pinto na hindi ko kailanman pinangahasang tingnan. Hindi ako umuwi, hindi ko kaya. Nagmaneho ako papunta sa isang tahimik na lawa, pinatay ang makina, at nanatiling hindi gumagalaw sa loob ng kotse ng ilang oras. Ang mga alaala ng pagkamatay ng aking ama ay bumalik ng malinaw. Noong taon na yon, high school pa lang ako. Tandang-tanda ko ang araw na natanggap ko ang masamang balita. Ang langit noon ay kulay abo, tulad ng aking nararamdaman ngayon. Humagulgol si nanay. Si Mang Rodrigo, na nooy isang malapit na kaibigan lang ng aking ama sa negosyo, ay laging nasa tabi namin para mag-aliw at mag-asikaso. Mukha siyang isang mabait at mapagkakatiwalaang lalaki. Naalala ko ang mukha ni nanay pagkatapos ng libing. Nagdadalamhati siya, ngunit sa kanyang kalungkutan ay mayroong isang kakaibang bagay, isang malabong pakiramdam ng kalayaan na masyado pa akong bata para maintindihan. Hindi nagtagal, lumipat si Mang Rodrigo sa amin. Nagbulungan ang mga tao sa paligid, ngunit hindi sila pinansin ni nanay. Sabi niya, si Mang Rodrigo ay isang mabuting tao na tumulong sa aming pamilya sa pinakamahirap na panahon. At pagkatapos, naalala ko ang police report. Nabasa ko ito isang beses, noong sapat na ang aking edad para maintindihan. Mabilis ko lang itong binasa, hindi ko kayang basahin ng maigi dahil sa sobrang sakit. Ngunit ang pariralang hindi normal na pagkasira ay tumatak sa aking isipan.
Noon, inakala ko lang na isang technical error, isang malupit na kamalasan. Hindi ko kailanman, kahit isang segundo, inisip na mayroong taong nasa likod nito. Ngunit ngayon, iba na ang lahat. Ang nakakakilabot na pagkakataong ito ay hindi maaaring aksidente. Ginawa nila yon sa aking ama at ngayon, gagawin din nila sa akin. Ngunit bakit? Ang bahay na ito, ang kotseng ito, hindi sapat para pumatay sila ng tao. Kahit na wala akong pera, mayroon na silang magandang buhay dahil sa aking kabutihan noon. Bakit nila gustong mamatay ako? Gaano kalaki ang kanilang kasakiman? O mayroon bang ibang sikreto na hindi ko alam? Isang kilabot ang gumapang sa aking likod. Hindi lang sila mga sakim at makasarili. Sila ay mga demonyong nag-aanyong tao. Ang aking ina, ang nagsilang sa akin, ang aking stepfather, ang taong dati kong nirerespeto, ang aking kapatid, ang taong dati kong minamahal. Lahat sila ay maaaring mga mamamatay tao. Kailangan kong alamin ang katotohanan. Hindi ko hahayaang mabaon sa limot ang pagkamatay ng aking ama. At hindi ko rin hahayaang maging susunod na biktima. Kailangan ko ng ebidensya. Isang ebidensyang hindi matututulan. At bigla kong naalala ang isang lugar, ang basement ng villa. Doon dating ginagamit ng aking ama bilang bodega, kung saan niya itinatago ang maraming dokumento at papeles ng kanyang kumpanya. Pagkatapos niyang mamatay, halos hindi na bumababa doon sina nanay at Mang Rodrigo. Sabi nila, maalinsangan at maraming daga doon. Ngunit baka, sa mga lumang gamit na yon ay mayroong isang bagay na makapaglalantad sa kanilang tunay na pagkatao. Umabot na sa sukdulan ang aking hinala, hindi na ako pwedeng mag-atubili. Kailangan kong bumalik doon. Ngayong gabi mismo. Pinaandar ko ang kotse, ang tingin ko ay determinado at malamig. Hindi na ako ang dating Isabel na mahina at madaling apihin. Ako ang anak ng aking ama at kukunin ko ang hustisya para sa kanya sa anumang paraan. Babalik ako sa bahay na yon, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mangangaso. Gabi na at ang bagong subdibisyon ay nabalot ng isang nakakakilabot na katahimikan. Ipinark ko ang aking kotse sa isang tagong lugar, ilang daang metro mula sa villa, at matyagang naghintay. Ang liwanag mula sa mga bintana ng bahay ay nagmumukhang hindi isang tahanan, kundi isang kulungan na puno ng mga demonyo. Bandang hating gabi, nang halos patay na ang lahat ng ilaw sa bahay, doon ako kumilos. Dahan-dahan akong gumalaw na parang isang multo, ginamit ang spare key para buksan ang gate sa gilid ng hardin. Alam ko ang bawat pasikot-sikot sa bahay na ito. Pumasok ako sa likod ng pinto at dumiretso sa pintuan papunta sa basement. Ang lumang kahoy na pinto ay umingit nang buksan ko ito. Isang malamig at maalinsangang hangin ang sumalubong sa akin. Binuksan ko ang flashlight sa aking telepono, ang mahinang ilaw nito ay gumala sa buong basement. Puno ng sapot ng gagamba, ang mga lumang gamit ay nababalutan ng makapal na alikabok, amoy ng kalumaan at pagkabulok. Nagsimula akong maghanap. Maingat kong binuklat ang mga lumang dokumento, binuksan ang bawat luma at naninilaw na karton na kahon. Karamihan ay mga resibo at papeles na wala ng halaga. Kumakabog ang aking dibdib, takot na mahuli, ngunit umaasang makahanap ng anumang lead. Habang abala ako sa paghahanap sa isang lumang bakal na aparador, bigla akong nakarinig ng mga yapak sa itaas, at pagkatapos ay ang pagbukas ng pinto ng basement. Ang liwanag mula sa hagdanan ay tumama sa ibaba. Halos huminto ang tibok ng aking puso. Mabilis kong pinatay ang flashlight, nagpigil ng hininga, at nagtago sa likod ng isang malaking lumang aparador. Sina Nanay at Mang Rodrigo. Sigurado ka bang nandito sa ibaba yon? Tanong ni Nanay, mukhang nag-aalala. Huwag kang mag-alala. Ang mga lumang papeles ng tatay niya, halos lahat ay ipinasunog ko na, may ilan na lang na natira, pero mas mabuting mag-ingat. Hintayin nating matapos ni Paolo si Isabel, kailangan nating linisin ang lahat ng bakas bago tayo tumakas. Ang boses ni Mang Rodrigo ay mababa at masama. Sana naman mas malinis ang gawa ni Paolo, reklamo ni Nanay. Ngayon, kung ipapaayos ni Isabel ang kotse niya, malalaman ang lahat ng ginawa natin sa preno. Paano kung magsumbong siya sa pulis? Hindi niya gagawin yon, tumawa si Mang Rodrigo. Ano bang ebidensya niya? At saka, malapit na siyang mawala ng pagkakataon na magsumbong. Paglabas lang niya ng lungsod, tapos na ang lahat. Tulad ng nangyari sa tatay niya. Nakatayo ako sa likod ng aparador, tinatakpan ang aking bibig para hindi sumigaw.
Bawat salita nila ay parang mga patalim na tumutusok sa aking puso. Inamin nila. Inamin nila lahat. Sinira nila ang preno ng kotse ko at sila. Pinatay nila ang aking ama. Nag-aalala pa rin ako, nagpatuloy si nanay, at ang kanyang mga salita ay nagbunyag ng isang mas nakakatakot na sikreto. Ang bahay na ito ay siguradong sa atin na, pero paano yung pera sa Swiss bank na lihim na iniwan ng tatay niya para sa kanya? 40 milyong piso yon. Nahanap mo na ba ang paraan para makuha yon? 40 milyong piso sa isang Swiss bank. May lihim na account ang aking ama, isang yaman na kahit ako ay hindi alam. Ito pala ang kanilang tunay na layunin. Ang villa na ito ay simula pa lang. Gusto nila lahat, gusto nilang angkinin ang lahat ng akin, pati na ang aking buhay. Huwag kang mag-alala, sagot ni Mang Rodrigo, puno ng kayabangan. Nakahanap na ako ng isang eksperto sa paggawa ng peking dokumento. Kapag nawala na si Isabel, magagawa kong kunin ang lahat ng pera. Maghanda ka na lang na magpasarap. Huminto siya, at ang kanyang boses ay naging malungkot sa isang nakakadiring paraan. Tulad ng nangyari sa tatay niya. Kung hindi niya nalaman ang tungkol sa atin, at nagbanta pang magsumbong sa pulis tungkol sa pagnanakaw ko sa kumpanya, hindi sana siya namatay. Swerte niya talagang masama. Pero tulong na rin yon ng Diyos sa atin. Sumagot si nanay walang kahit anong pagsisisi. Tamang-tama ang pagkasira ng preno. Ngayon, oras na ng anak niya. Sino ba ang nagsabi sa kanyang maging anak ng isang hadlang? Gumuho ang buong mundo ko. Ang aking ina, ang nagsilang sa akin, hindi lang siya kasabwat sa pagpatay sa kanyang asawa, kundi ngayon ay nagpaplano pang patayin ang sarili niyang anak. Ang katotohanan ay sobrang lupit, sobrang nakakatakot, lampas sa aking imahinasyon. Nakatayo ako roon sa dilim, nanginginig na parang isang dahon sa hangin, ang mga luha ay bumubuhos, hindi dahil sa lungkot kundi sa galit. Narinig ko silang naghanap sandali at umakyat ulit. Isinara ang pinto ng basement, ibinalik ang nakamamatay na katahimikan. Matagal bago ako nakagalaw. Hindi na ako natatakot. Isa lang ang nasa isip ko ngayon, paghihiganti. Kailangan kong pagbayaran nila ang kanilang mga kasalanan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa madilim na basement na yon. Ang oras ay tila huminto sa gitna ng takot at galit. Nang lumabas ako roon, halos mag-uumaga na. Hindi ko na kayang bumalik sa bahay na yon. Bawat sulok, bawat gamit ay nagpapadiri sa akin. Tahimik akong umalis sa villa na parang isang multo na naglaho sa umaga. Nakaupo ako sa aking kotse, nakaparada sa isang tahimik na kalsada, sinusubukang pakalmahin ang aking sarili. Ano ang gagawin ko ngayon? Harapin sila. Hindi, sila ay mga hayop na nag-aanyong tao. Hindi sila mag-aatubiling patayin ako agad. Tumakas? Hindi. Hindi ko hahayaang makalaya sila, hindi ko hahayaang maging walang kabuluhan ang pagkamatay ng aking ama. Isa lang ang daan, ang batas. Kailangan ko ng ebidensya. Ang pag-amin na narinig ko sa basement ay isang matibay na ebidensya, pero salita ko lang iyon. Kailangan ko ng pisikal na ebidensya at mayroon ako nito. Ang kotse na may sirang preno at ang mekaniko ay mahalagang testigo. Naalala ko ang sinabi ni nanay, tumakas. Naghahanda silang tumakas. Kinokolekta nila ang kanilang mga ari-arian. Kailangan kong kumilos agad bago sila makatakas. Nanginginig ang aking kamay, kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang isang numero na hindi ko akalaing gagamitin ko sa ganitong sitwasyon, 911. Hello, emergency hotline, isang malalim at malinaw na boses ang sumagot. Huminga ako ng malalim, pilit pinapakalma ang aking boses. Hello, gusto kong mag-report. Isang kaso ng pagpatay at tangkang pagpatay. Ikinuwento ko ang buong pangyayari ng maikli ngunit kumpleto. Sinabi ko ang tungkol sa sirang preno ng aking kotse, ang testimonya ng mekaniko. Iniugnay ko ito sa aksidente ng aking ama maraming taon na ang nakalipas na may parehong dahilan. At ang pinakaimportante, ikinuwento ko ang buong nakakatakot na pag-uusap na narinig ko sa basement, ang plano nilang agawin ang aking mga ari-arian, at ang paghahanda nilang tumakas. Ang pulis sa kabilang linya ay tahimik na nakikinig. Ang sitwasyon ay napakaseryoso at may kaugnayan sa isang lumang kaso, kaya hindi nila ito binaliwala. Manatili kang kalmado at sa isang ligtas na lugar, huwag kang babalik sa bahay na yon. Ibigay mo sa amin ang address, magpapadala kami agad ng isang team sa lugar.
Ibinigay ko ang address ng villa at ibinaba ang tawag. Nagmaneho ako papunta sa isang tagong lugar sa dulo ng kalsada, kung saan ko makikita ang buong bahay. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Ito na ang huling sugal. Pagkatapos ng mga 15 minuto, nakita ko ang 2 police car na walang sirena na tahimik na pumasok sa subdivision. Huminto sila sa magkabilang dulo ng kalsada, bumuo ng isang harang. Ilang pulis na nakasibilyan ang mabilis na bumaba, gumalaw ng propesyonal at tahimik patungo sa villa. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Nakita ko silang pinalibutan ang bahay. Tapos, ilang sa kanila ay umakyat sa bakod, lumapit sa mga pinto. Isang malakas na tunog ang narinig, siguro ay ang pagsira sa pinto. Biglang bumukas ang mga ilaw sa loob ng bahay. Nakikita ko ang mga anino na nagkakagulo sa mga bintana. At pagkatapos, bumukas ang pangunahing pinto. Si Mang Rodrigo ay inilabas ng 2 pulis, ang kanyang mga kamay ay nakaposa sa likod. Ang kanyang mukha ay wala ng pagiging kalmado, kundi puno ng gulat at takot. Sumunod sa kanya ay si Nanay. Humahagulgol siya, nagmamakaawa, pero walang nangyari. Nahuli sila sa akto na naglalagay ng pera at alahas sa mga malalaking maleta. Sa huli, si Paolo, ang aking kapatid, ay inilabas, ang mukha niya ay tulala, ang tingin niya ay walang buhay. Siguro, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit nangyari ang trahedya sa kanilang pamilya ng ganoon kabilis. Silang 3 ay isinakay sa police car, at isinara ang pinto. Umugong ang sirena ng kotse, sinira ang katahimikan ng umaga, at umalis, dala ang lahat ng kanilang krimen, kasinungalingan, at ang natitira sa tinatawag kong pamilya. Nakaupo ako sa aking kotse, pinapanood ang police car na papalayo, at muling bumuhos ang aking mga luha. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng kalayaan. Tapos na ang bangungot. Ang hustisya para sa aking ama ay malapit ng makamit. Ang kaso ay yumanig sa buong maliit at payapang probinsya. Isang plano na patayin ang asawa at anak para makuha ang kanilang yaman, na itinago sa loob ng maraming taon, na may mga nakakagulat at malupit na detalye na parang sa pelikula. Dahil sa mga hindi matututulang ebidensya, ang sirang preno, ang testimonya ng mekaniko, ang na-record na pag-amin, mabilis kong binuksan ang voice recorder sa aking telepono habang nagtatago sa basement, at ang pagkakahuli sa akto na naghahandang tumakas, ang hatol sa kanila ay mabilis at nararapat. Si Mang Rodrigo, bilang utak sa parehong kaso, mula sa pagnanakaw sa kumpanya, pagpatay sa aking ama, hanggang sa planong pagpatay sa akin para makuha ang aking yaman, ay tumanggap ng pinakamataas na parusa, habang buhay na pagkabilanggo. Ang aking kapatid, si Paolo, na direktang sumira sa preno sa utos ng kanyang stepfather, at kasabwat din sa planong pagpatay, ay hinatulan ng 1-0 taong pagkabilanggo. Ang kanyang kabataan ay nagtapos sa likod ng mga rehas. Ang aking ina, ang babaeng pinakamamahal ko noon, bilang kasabwat sa parehong kaso ng pagpatay, ay tumanggap ng 4 na taong pagkabilanggo. Isang hatol na marahil ay masyadong magaan para sa kanyang krimen, ngunit isinaalang-alang din ng batas ang kanyang pagiging sunod-sunuran at huling pagsisisi sa korte. Ang villa ay isinara para sa investigasyon at pagkatapos ay ibinalik sa akin. Agad ko itong ibinenta, ayokong mag-iwan ng anumang alaala ng bangungot na yon. Ang Patek Filipinarello at iba pang mamahaling gamit ay narecover din ng pulisya at ibinalik sa akin. Pagkatapos ng paglilitis, may isang taong naghanap sa akin, si Sofia. Pumayat siya at mukhang pagod. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak at ang pagbagsak ng pamilya ng kanyang asawa ay nagbago sa dating maarte at materialistikang babae na isang pagod at walang buhay na babae. Tumayo siya sa harap ko, yumuko at bumulong ng paumanhin. Sorry, Ike. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi lang ako naging sakim, kung hindi lang ako naging tanga. Tiningnan ko siya, walang kahit anong emosyon sa aking puso, walang awa, walang kasiyahan, kundi isang pakiramdam ng kawalan. Wala kang kasalanan sa akin, sabi ko, ang boses ko'y kalmado. Ang taong may kasalanan ka ay ang anak na nawala sa iyo at ang sarili mo. Ikaw mismo ang sumira sa buhay mo dahil sa kasakiman. Ngayon, umalis ka na. Ayoko nang makita ka pa. Humagulgol si Sofia, ngunit tumalikod ako. Ayoko nang marinig pa ang anumang bagay. Tapos na ang lahat. Ang pamilyang iyon, para sa akin, ay tuluyan ng gumuho at naging abo. Nakahanap ako ng hustisya para sa aking ama, ngunit nawala rin sa akin ang lahat.
Isang taon ang lumipas at ang aking buhay ay unti-unting bumalik sa normal. Hindi ako nanatili sa aking probinsya, hindi rin ako bumalik sa Cebu. Pumili ako ng isang magandang beach city, bumili ng isang maliit na apartment na may tanawin ng dagat, at namuhay ng tahimik. Ang 300 milyong piso mula sa aking diborsyo, kasama ang 40 milyong piso na iniwan ng aking ama ay isang napakalaking yaman. Inilagay ko ang karamihan sa bangko, ginamit lang ang isang maliit na bahagi para sa investment at charity. Wala na akong interes sa mga magagarang party at mamahaling gamit. Ang kapayapaan ng isip ang pinakamahalaga sa akin. Bago tuluyang putulin ang ugnayan sa nakaraan, nagpasya akong gawin ang isang huling bagay. Binisita ko si nanay sa kulungan. Ito ang una at huling beses. Tumatanda na si nanay, marami ng puting buhok, ang mukha niya ay pagod at malungkot. Nang makita niya ako sa makapal na salamin, hindi siya nagulat, hindi rin siya nagalit. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Umupo kami sa tapat ng isa't isa, pinaghihiwalay ng salamin at ng telepono. Matagal kaming tahimik. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin at siguro siya rin. Sa wakas, nagsalita ako, ang boses ko'y kalmado, "Kumusta ka na dyan, Nay?" Hindi siya sumagot, tumango lang. Tinignan ko siya ng malalim at nagpasya akong sabihin ang huling katotohanan, isang katotohanan na matagal ko nang itinago. Alam mo ba, Nay? Noong araw na umuwi ako, noong nagsinungaling ako na hiwalay na kami at wala akong dala. Muntik ko nang sabihin ang totoo. Tumingala si nanay, ang kanyang mga mata ay may bahid ng kuryosidad. Ang totoo, dahan-dahan kong sinabi, hindi ako pinalayas ng dating asawa ko na walang dala. Binigyan niya ako ng 300 milyong piso. 300 milyong piso. Ang halagang iyon ay parang isang kidlat na tumama sa manhid na isip ni nanay. Ang kanyang walang buhay na mga mata ay biglang nanliit at pagkatapos ay kumislap ng isang baliw na liwanag. Hindi ito pagsisisi, hindi ito pagtataka. Ito ay panghihinayang. Nanghinayang siya dahil hindi niya nalaman iyon ng mas maaga. Nanghinayang siya dahil nabigo ang kanyang plano. Nanghinayang siya dahil pinalampas niya ang isang napakalaking isda. At pagkatapos, ang panghihinayang na iyon ay mabilis na naging galit. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay parang gusto akong kainin ng buhay. Ang kanyang tuyong mga labi ay gumalaw ngunit walang lumabas na salita, pero nabasa ko ang kanyang mga labi, bakit hindi sinabi agad? Tiningnan ko siya, isang malungkot at mapait na ngiti ang sumilay sa aking labi. Nakuha ko na ang huling sagot na hinahanap ko. Ang pagmamahal ng ina sa pagitan namin, kung mayroon man, ay matagal nang pinatay ng kanyang kasakiman at kalupitan. Hindi na ako nagsalita pa. Ibinaba ko ang telepono, tumayo at tumalikod. Hindi ako lumingon. Lumabas ako sa gate ng kulungan, huminga ng malalim sa hangin ng kalayaan. Ang langit ngayon ay napakalinaw. Ang nakaraan ay nasa likod ko na. Isang bagong buhay ang naghihintay sa akin. Isang buhay na walang kasinungalingan, walang galit.